Matagal siyang nagtago sa mga palasyo, palihim na naglalakad sa Kremlin at nagkubli sa mga top secret na bunker. Laging iniiwasan ni Vladimir Putin ang publiko at sinisiguro ang seguridad tuwing lumalabas. Kaya naiiwasan niyang maramdaman ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa Rusya. Ngunit hindi na yon. Ramdam na ni Putin ang unti-unting pagkabasag ng Rusya mula sa loob at wala siyang magawa. Nararamdaman ito ni Putin dahil ang digmaang sinimula niya ay malakas na tumama sa tanghing lugar na mahalaga para sa kanya. Ang bulsa. Ayon sa Euromaidan Press, 1% lang ang GDP growth ng Rusya noong 2025. Para sa iba, ayos lang yon dahil lumalago pa rin ang GDP, di ba? Gayunpaman, ang 1% na yon ay mula sa 2024 kung saan lumago ang GDP ng Rusya ng 4.3% at noong 2023 na lumago ito ng 4.1%. At para lalong dumala ang sitwasyon, ang International Monetary Fund o IMF ay nagpredikta ng GDP growth ng Rusya ay malamang na umabot lang sa 0.8% para sa 2026 na mas mababa pa kaysa sa naunang estimate nila na 1% growth. Makikita sa mga numerong ito na huminto ang paglago ng ekonomiya ng Rusya at malapit nang bumagsak. Nakakatawa, pilit binabaliwala ni Putin ang mga nangyayari. Sabi ng Pangulo ng Rusya, hindi na ikinagulat ang pagbagsak ng GDP. Sabi ni Putin, sinadya raw ito para pigilan ang inflation. Isang katawa-tawang pahayag na tatalakayin pa natin mamaya sa video. Hindi binabanggit ni Putin na halos lahat ng sektor ng ekonomiya sa Rusya ay may problema. Kaya bumabagsak ang GDP at wala siyang magawa kundi itigil ang digmaan para mapigilan ang pagbagsak ng pera. Hindi gagawin ni Putin ang desisyong yon. At ibig sabihin nito, siya ang mananatiling namumuno sa Rusya habang pinapanood niyang masunog ang kanyang bansa. Maraming salik ang nakaapekto sa Rusya. Ngunit pinakamaluba para kay Putin ang krisis sa sistema ng pagbabangko ng bansa. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ng Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, isang Russian think tank na konektado sa Kremlin, na naglabas sila ng ulat noong Enero na puro masamang balita para kay Putin. Ayon sa ulat, na yon ay umabot na ang buong infrastruktura ng pagbabangko ng Rusya sa puntong maaari na itong opisyal na iklasipika bilang nasa isang sistemikong krisis. Ang ibig sabihin nito ay ang mga problemadong asset na hawak ng mga bangko sa Rusya ay lumampas na sa 10% ng kabuuang pag-aari ng mga bangko. Ang mga problemadong asset ay yaong mga nakatala sa libro ng bangko na nasa matinding problema na malabong makuha pa ng bangko ang anumang balik mula rito. Halimbawa, ang mga bangko ay namumuhunan sa maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa pamamagitan ng mga pautang at iba pang mga pampinansyal na paraan. Sa ngayon, gaya ng binanggit ng The New Voice of Ukraine, 19% ng lahat ng maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa Rusya ay itinuturing na problemadong asset. Hindi madaling iwan ng mga bangko ang mga asset nila dahil naka-invest na ang pera nila. Kapag umalis sila, hindi na nila mababawi ang puhunan. May mga problema rin sa ibang sektor. 6.1% ng retail loan sa Rusya, katumbas ng 2.3 trilyong rubles o $30.1 bilyong ay tinuturing problemado. Ganon din sa 11.2% ng corporate loans mula sa mga bangko sa Rusya. Katumbas ito ng 10.4 trilyong rubles o $136.3 bilyong na pwedeng mawala sa mga bangko ng Rusya kung di mabayaran ang lahat ng problemadong loan. May mga bagong revelasyon sa ulat ng Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting. May panganib na magselisa ng mga nagdedeposito kung lalalang sitwasyon sa Rusya. At mangyayari ngayon. Manatili kayo sa amin hanggang sa dulo ng video at malalaman ninyo kung bakit. Ang depositor flight ay nangangahulugan lang na ang mga may utang ay tumatakbo mula sa kanilang mga problema, iniiwan ang kanilang mga pinagkakautangan sa ere. Normal ang ganitong sitwasyon sa mga bangko. Pero kung 10% ng may utang sa Rusya ay nanganganib umalis, haharap si Putin sa lumalalang krisis sa mga bangko. Ayon sa ulat, malaki ang tsansang magresesyon ng Rusya pagdating ng Hulyo, 2026 na nangangahulugang negatibong paglago ng GDP. Kahit isa sa mga kilalang economic think tank ng Russia na konektado sa Kremlin, ay hindi naniniwalang posible ang 0.8% paglago sa 2026. Pinipilit ni Putin na paikutin ang lahat ng ito, kaya baka siya pang magkasakit. Ipinapahayag ng presidente ng Russia na ang mga ganitong uri ng problemang pang-ekonomiya ay gawa ng tao bilang paraan ng Russia para mapigilan ang matinding inflasyon. Sinabi rin niyang bababa ang inflasyon sa 5.6% sa dulo ng 2025, mas mababa kaysa sa 10.3%
na iniulat ng Trading Economics na naitala sa Russia noong Marso ng taong yun. Gayunpaman, ayon sa Institute for the Study of War o ISW, muling tumaas ang inflation rate ng Russia sa 6.4% kumpara sa nakaraang taon noong Enero 2026. Mula, sabi ni Putin, inaasahan na raw ang lahat ng ito. Ang pagtaas ng VAT sa Russia mula 20% hanggang 22% ang sinisisi ngayon, at ang inflation na nakita pagkatapos nito ay pansamantalang pagtaas lang na agad namang maayos. Huwag din niyong alalahanin kung bakit kailangang tumaas ang VAT dahil bumaba na ang kita ng Russia mula sa isang mahalagang yaman na ibubunyag pa lang namin. At huwag ninyong pansinin ng ulat ng ISW na ang food inflation sa Russia ay umabot ng halos 25% bago at pagkatapos ng pagtaas ng VAT. Ang mahalaga lang sa Russia ay si Putin, ang may kontrol sa lahat. Magtiwala kayo sa leader nyo, hindi sa sarili nyong nakikita. Kahit umiyak na kayo sa mahalang repolyo na ito, na lang ang ulam nyo buwan-buwan. Pawang kalokohan lang ang palusot ni Putin, lalo na sa gitna ng sistemikong krisis sa pagbabangko ng Russia. Magkakaroon ng ito ng saysay kung layunin ni Putin na tapusin ang pagbabangko sa Russia. May kabuluhan din dahil walang inflasyon kung wala ng bangko at pera. Nagbibiro lang kami. Mahirap seryosohin ang sinabi ni Putin na sinadya niyang pabagsakin ang GDP ng Russia, lalo na at maraming salik na wala sa kontrol niya at patuloy na lalala pa. At isa sa mga salik na yon, gaya ng palaging nangyayari kapag pinag-uusapan ng ekonomiya ng Russia, ay ang langis. Hulaan mo? May bagong sales record na naman ng Russia, pero sa maling direksyon ulit. Noong Pebrero 4, iniulat ng United 24 Media na bumagsak ng 50% ang kita ng Russia mula sa buwis sa langis at gas noong Enero 2026 kumpara sa parehong buwan noong 2025. Nakakuha pa rin ang Russia ng $5.1 bilyong mula sa buwis sa langis at gas, kaya hindi naubos ang pera. Pero ang $5.1 bilyong na yon ang pinakamababang kita ng Russia sa langis at gas, buwan-buwan mula Hulyo 2020, kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Tungkol naman sa record na nabasag, ang $5.1 bilyong ay katumbas lamang ng 2% ng GDP ng Russia. Iyan ang pinakamababang naitala sa buong pamumuno ni Putin. Ibig sabihin, ang buwis mula sa langis at gas ay laging nagdadala ng higit sa 2% ng GDP ng Russia noon. Naglabas ang United 24 Media ng mabilisang datos na nagpapakita ng grabing sitwasyon ng Russia sa industriyang ito. Ang pangunahing buwis sa pagmimina ng mineral na NDP ay bumaba ng 60% at ang export duties ay bumaba ng 44% kumpara noong Enero 2025. Ayon sa ulat, bumagsak ang presyo ng Russian Urals oil sa $30, $9 kada bariles noong Disyembre, at $40 noong Enero, malayo sa $59 na target ng budget. Ayon sa ulat, ibinebenta ng Russia ang Urals crude oil ng $27 mas mura kaysa Brent crude at magpapadala ng 30% mas kaunting langis sa India sa 2026 dahil sa mga parusang kinakaharap ng India kaugnay sa pagbili ng langis mula Russia. Nasasaksihan natin ngayon ang pagbagsak ng isang industriya. Mahalaga ito dahil hindi mabubuhay ang Russia nang walang kita mula sa langis at gas, pati na ang digmaan ni Putin sa Ukraine. May ilang dahilan kung bakit hindi mabubuhay ang Russia nang wala ang kita na nakukuha nito mula sa mga yamang ito. Ayon sa International Energy Agency, 45% ng federal na budget ng Russia noong 2021 ay galing sa buwis sa langis at gas, isang taon bago sinimula ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa Oxford Institute for Energy Studies, karaniwan lang ang ganitong porsyento. Karaniwan, 30 hanggang 50% ng federal na budget ng Russia ay mula sa industriya ng langis at gas. Kapag mababa ang benta ng langis at gas, kaunti ang perang pumapasok sa federal na budget na inaasahan ni Putin para sa digmaan. Wala nang isasama pa ng tiyempo para kay Putin. Bukod pa sa pagbaba ng kita na ito na nag-aambag sa alanganing kalagayan ng pananalapi ng Russia, at siya ring dahilan kung bakit tinaasan ni Putin ang VAT rate na ngayon ay sinisisi niya sa pagtaas ng inflasyon. Hindi rin talaga maayos ang budget ng Russia. Noong ika-4 ng Pebrero, iniulat ng UNN na posibleng tumripal ang budget deficit ng Rusya sa 2026 dahil sa pagbawas ng India sa pagbili ng langis mula Rusya. Ayon sa isang hindi pinangalanang source na malapit sa Kremlin, posibleng kumita ang Russia ng 18% na mas mababa mula sa langis at gas kaysa sa inaasahan ng gobyerno,
na magdudulot ng 3.5% hanggang 4.4% na deficit sa GDP. Ang kita mula sa enerhiya noong Enero ay 2% ng GDP. Dahil mahalagang langis at gas sa ekonomiya ng Russia, kahit kumikita pa sila ng bilyon-bilyon dito, malaki pa rin ang epekto ng anumang pagbaba sa bentahan. Ang ilang bilyong dolyar na bawas kada buwan ay nangangahulugan na humihina ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin din ito na talagang nararamdaman na ng mga tao sa Russia ang sakit na dulot ng digmaan ni Putin. At kahit papaano, sa kabila ng lahat ng problemang ito para sa Russia, mukhang lalo pang lalala ang sitwasyon. Pero bago natin ito talakayin ng mas malalim, isang mabilis na paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Mag-subscribe para maging isa ka sa mga unang makapanood ng ganitong videos pag inilabas. Napag-usapan na natin ang pagbaba ng forecast ng IMF sa GDP growth ng Russia. Sabi ng Foundation for Defense of Democracies, ang pagbaba ng GDP ay konektado sa US sanctions at mas mahirapan pa si Putin sa darating na panahon. Bago natin talakayin yon, marami pang palatandaan na ang Russia ay nasa simula pa lang ng lumalalang sitwasyon. Halimbawa, ayon sa Euromaidan Press, nakakulong ang kakayahan ng industriya ng Russia sa pagproduce at tama ang paglalarawang yon. Ang hindi yata nakita ni Putin nung binago niya ang ekonomiya ng Russia para umasa ng husto sa lumalagong sektor ng depensa ay na ang paglago ng depensa ay magdudulot ng pagbagsak halos sa lahat ng ibang bahagi. Napakaraming manggagawa sa Russia ang kinain ng sektor na yan, kaya naparalisa ang mga industriyang hindi direktang konektado sa mga pagtatangka ni Putin na wasakin ng Ukraine. Ayon sa direktor ng NPN Holdings, isang kumpanyang gumagawa sa Russia na nakausap ng Peskov, isang lokal na radyo, parang imposibleng buhayin muli ang industriya ng Russia ngayon. Walang merkado, pautang o pambili ng high-tech na kagamitan. Ayon kay Igor Savitsky, kahit ang Tsina na kilala sa industriya, hindi kami binebentahan ng kagamitan sa pagpuproseso ng metal dahil sa mga parusa. Tama si Savitsky sa lagay ng paggawa sa Russia. Ang Tsina at parusa ang dahilan ng pagbagsak ng paggawa sa Russia. Iniulat ng Moscow Times noong Disyembre 29 na buwaba ang manufacturing sa Russia ng 7 sunod-sunod na buwan. Ang ebidensya ay mula sa Purchasing Managers Index o PMI ng S&P Global. Ayon sa PMI scale, anumang halaga na lampas sa 50 ay nangangahulugan ng lumalagong sektor. Ang manufacturing ng Russia ay nasa 48.3 sa PMI scale noong Nobyembre at bumaba pa ito sa 48.1 noong Disyembre. Bumaba parehong 2 buwan. Mas malaki lang ang ibinaba noong Disyembre kaysa Nobyembre. Malayo pa bago makabangon ang industriya ng Rusya dahil sa mababang kumpiyansa at kakayahang bumili ng mga mamimili, dahilan ng paghina ng benta sa lahat ng sektor. Sigurado kami ng pagtaas ng VAT sa 22% ay hindi makakatulong sa mga problemang yon, kahit pa sabihin ni Putin na ito ay bahagi ng malaking plano. Nahaharap ang mga kumpanya sa pagtaas ng gastusin sa materyales. Sabi ng Moscow Times, pinakamataas ang gastos nitong Disyembre mula Marso. Ibinapasa ang mas mataas na gasto sa mga customer sa pagtaas ng presyo, kaya pwedeng pagdudahan ng mga ulat ng inflation ng Russia. May magandang balita para sa Russia. Ayon sa investing.com, tumaas ang PMI ng Russia sa 49.4 noong Enero, pinakamataas sa loob ng 8 buwan. Patuloy na bumababa ang manufacturing, pero mas mabagal ang bagsak noong Enero. Kung ibig sabihin ba nito na umaabot ng Russia sa isang plateau, o nakaranas lang ito ng sandaling katahimikan bagong paparating na bagyo sa PMI ay hindi pa natin alam. Kung pag-uusapan ng pamumuhunan, hindi rin naman ganoon karami ang nangyayari niyan sa Rusya ngayon. Sabi ni Deputy Prime Minister ng Russia, Alexander Novak sa mga senador, ang pamumuhunan sa ekonomiya ng Russia ay magiging 0% sa katapusan ng 2025. Tumaas ng 0.5% ang pamumuhunan sa unang 9 na buwan ng 2025. Posibleng maging 0 o bahagyang tumaas pa sa buong taon, ayon sa ulat ng Moscow Times kay Novak. Muling pinatunayan ng realidad na mali ang lahat ng hula ng Rusya. Noong Setyembre 2025, inaasahan ng Ministry ng Pagsulong ng Ekonomiya ng Rusya na lalaki ng 1.7% ang pamumuhunan pagsapit ng katapusan ng 2025. Sa ikatlong quarter ng taon, iniulat ng Rosstat ng Rusya ang unang pagbaba ng pamumuhunan sa loob ng 5 taon. Ang 3.1% pagbaba sa ikatlong quarter ng 2025 ay nagpapakita ng direksyon ng pamumuhunan sa Rusya. Ang ibig sabihin nito para sa Russia ay hindi namumuhunan ang mga kumpanya nito sa mismong mga industriya na nagpapatakbo sa Russia. Ayon sa The Moscow Times, napansin ng HSE Center for Development ng Rusya ang pagbaba ng pamumuhunan sa transportasyon, konstruksyon, langis, gas at uling.
Ang tanging mga sektor na nananatiling matatag sa pamumuhunan ay ang military-industrial complex at import substitution na nagsisikapunan ang mga produktong hindi na naiaangkat ng Rusya dahil sa parusa. Hindi mo kailangan maging henyo para maintindihan ang kahulugan nito sa hinaharap ng Rusya. Mas kaunting pamumuhunan ay nangangahulugan ng bumabagsak na infrastruktura. Ibig sabihin nito ay kaanting may trabaho, mabagal na paglago, at pagtanggap na hindi gaganda ang kalagayan ng Rusya sa malapit na hinaharap. Bakit ka pa magnenegosyo ngayon kung puro pagbagsak ang nakikita? Mas mabuting ipunin na lang ang pera at siguradong iwasan ang mangutang pa kaysa itapon ito sa paghahabol ng kita na parang hindi naman darating. At sa kabila ng nararamdaman ni Putin, ang nag-iisang magandang bahagi ng ekonomiya ng Russia ay nagiging problema pa para sa kanya. Lumalakas ang ruble ng Russia na tumaas ng 25% laban sa US dollar nitong nakaraang taon, na sa normal na sitwasyon ay maganda para sa Russia. Gayunpaman, nagiging malaking problema para sa Russia ang paglakas ng ruble kapag sinusubukan itong ibenta ang kanilang langis. Ayon sa Euromaidan Press, nakadepende ang budget ng Russia sa presyo ng langis sa ruble, hindi sa dolyar. Kapag tumataas ang halaga ng ruble kumpara sa dolyar, mas maliit ang kinikita ng Russia sa langis. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press kung anong ibig sabihin nito sa simpleng paraan. Itinakda ng Moscow ang budget ng Urals crude sa 50 na dolyar bawat bariles, o halos 5,400 rubles. Kung bumaba sa 50 dolyar ang presyo, malulugi ang Russia ng mga 1,000 rubles kada bariles na maaring magdulot ng 0.5 hanggang 0.7% kakulangan sa GDP, ayon sa ulat. Masamang balita ito para sa budget. At mas masama pa, masama rin ito para sa mga kumpanya ng Russia. Habang ang budget ay nakabase sa presyo sa rubles, nagkakaroon ng problema kapag lumalakas ang pera. Samantala, maraming kumpanya ng langis, gas at metal sa Russia ay may mas malalaking hamon. Karaniwan silang kumikita sa dolyar, na ngayon ay mas kaunti na ang halaga sa rubles, at nagbabayad sila ng mga gastusin gamit ang rubles, na nangangahulugang mas malaki ang kanilang binabayaran kapag mas malakas ang ruble kumpara sa dolyar. Kahit tama ang ginawa ng Russia, nauwi pa rin sa masama. At iyan ang nagbabalik sa atin sa isang bagay na ilang beses na natin natalakay, ang mga parusa. Lalong tumitindi ang pressure sa bumabagsak na ekonomiya ng Russia at inaasahan pang lalala ito. Dahil hindi nagbabago ang posisyon ni Putin sa digmaan at walang kasunduang pangkapayapaan sa malapit na panahon, naghahanda ang EU at US ng mga parusang posibleng magpabagsak sa ekonomiya ng Russia. Sabi ng Kiev Post, tapos na ang panibagong pakete ng parusa ng EU at handa nang ipatupad. Seremonyal ang hakbang ng EU na ipataw ang mga parusa labang sa Russia sa ika-4 na anibersaryo ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Di pa alam ang detalye ng mga parusa maliban sa muling pagtutok sa tagong plota ng mga tanker na nagpapadaloy ng kita sa langis ng Russia. Ang mga opisyal ding yon ay nagsasabing naghanda rin ng US ng panibagong pakete ng mga parusa laban sa Russia, kahit na walang malinaw kung kailan ipapatupad ang mga parusang ito. Mukhang hinihintay ng Administrasyong Trump ang tamang oras para gamitin ang mga parusa laban kay Putin dahil sa hindi niya pagsunod sa US na nagawa na rin dati ni Pangulong Trump. Kaya wala pang petsa ngayon. Pero kung muli na namang hindi tumupad si Putin sa kanyang sinasabi na gusto niya ng kapayapaan sa Ukraine, halimbawa ay mapapakawala siya ng mga missile, drone at bomba kaagad pagkatapos ng usapang pangkapayapaan, malamang ay makikita natin na ipatutupad agad ng US ang kanilang pakete ng mga parusa. Walang kapangyarihan si Putin para pigilan ang alinman dito. Baguhin natin yan. May kapangyarihan si Putin na hilahin pabalik ang Russia mula sa bingit. Pero ang tanging paraan para magawa yon ay tapusin ang digmaan sa Ukraine sa mga kondisyon na hindi binibigay ang lahat ng gusto ni Putin. Hindi tatanggapin ng presidente ng Russia yon, kaya magpapatuloy pa rin ang digmaan. At hanggat ganoon ang sitwasyon, patuloy na babagsak ang ekonomiya ng Russia hanggang sa tuluyang maglaho. Pera ang nagpapagana sa makinang pamamaslang ng Russia, kaya nagawang patagalin ni Putin at mga kasabwat niya sa Kremlin ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, nagbabago na ang sitwasyon. Hindi lang naubos ang pera. Nakahanap ang Ukraine ng paraan para pera ng Russia magbayad sa pinsala ng digmaan. At ito ay perang hindi na kailanman mababawi ni Putin. Dalawang malaking problema ang tumama kay Putin. Una, may kinalaman sa mga na-freeze na asset ng Russia. Ikalawa, isang maliit na bula na kapag pumutok ay sisira sa Russia. Mamaya sa video, tatalakay natin ang bula. Ngayon, isipin muna natin ang mga na-freeze na asset ng Russia at paano ito nawawala sa kanilang kontrol. Heto ang buod ng kwento. Ginagamit na ang frozen na bilyon ng Russia para punduhan ng Ukraine.
at hindi na kailangang bayaran ng Ukraine ang perang ito. Sa sentro ng kwentong ito ay ang 210 bilyong euro o humigit. Kumulang 247 bilyong dolyar na hawak ng Unyong Europe o EU. Ayon sa Euromaidan Press, ang pautang ng Unyong Europeo ay nagbigay sa Ukraine ng panahong makahinga sa pananalapi habang lumalaban sa pananakop ni Putin. Ginagamit ng pautang na mekanismong iyon ang daan-daang bilyong dolyar na mga na-freeze na ari-arian ng Rusya sa mga bangko ng Unyong Europeo. At inayos ito para hindi kailangan bayaran ng Ukraine ang utang. Ganito ito gumagana. Noong 2025, nagdagdag ang Ukraine ng 47.3 bilyong dolyar sa utang. Masama itong balita, pero hindi maiiwasan dahil sa laki ng digmaan ni Putin sa bansa. Ang magandang balita ay, kahit tumaas ang utang, halos kalahati ang nabawas sa gastos ng Ukraine sa paghiram na may kaugnayan sa utang na iyon. Nangyari ito dahil sa perang natanggap ng Ukraine mula sa mga bansa sa G7 na suportado ng mga na-freeze na ari-arian ng Bangko Sentral ng Rusya. Sa 47.3 bilyong dolyar na nadagdag na utang, ang ERA loans na ibinigay sa Ukraine ng mga bansa sa G7 ay umaabot sa 37.9 bilyong dolyar. At dito, nagiging maganda para sa Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, ang ERA loans ng Ukraine ay may 11 hanggang 12 taon na grace period, kung saan walang kailangang bayaran. Kapag natapos na ang mga grace period na yon, magsisimula na ang pagbabayad. Hindi magbabayad ang Ukraine. Ang mga bansang nagpautang ang gagamit ng kita mula sa mga na-freeze na ari-arian ng Rusya para bayaran ang utang nito. Hindi magbabayad ng kahit $1 ang Ukraine. Sa halip, mawawala kay Rusya ang kita mula sa mga na-freeze na ari-arian nito, nang hindi naman nawawala ang mismo mga ari-arian na siyang paraan din ng Unyong Europeo para iwasan ang mga legal na problema na maaring mangyari kung basta na lang ibibigay sa Ukraine ang mga nakapirming ari-arian. Ang nakikikita natin dito ay isang pangmatagalang plano na maaring ulit-ulitin kung sakaling magpatuloy pa ng ilang taon ang digmaan sa Ukraine. Malaking epekto ito sa Ukraine. Dahil sa era ng pautang, bumaba ang gastos sa pangungutang ng Ukraine mula 7.2% sa 4.55%. Ayon sa Euromaidan Press, ang gastos ng pandabas na utang nito ay bumaba pa lalo mula 4.5% hanggang 1.7%. Pinaliwanag ng Ministry ng Pananalapi ng Ukraine gamit ang datos nila noong Disyembre 30. Ayon sa ministeryo, nakakuha ang Ukraine ng 52.4 na bilyong panlabas na pondo noong 2025 mahigit. 70% nito ay mula sa ERA loan na ginamit ang mga na-freeze na asset ng Russia bilang garantiya at pagbabayad. Kasama sa iba pang pondo ang 12 bilyong dolyar na pautang na natanggap sa pamamagitan ng Ukraine Facility mula sa EU. Isa pang 668 milyong dolyar ang ibinigay ng EU sa Ukraine sa pamamagitan ng pasilidad na ito. Ngunit ito ay mga grant na hindi kailangang bayaran. Bukod pa dyan, ang panlabas na pondo ng Ukraine para sa 2025 ay umaabot sa humigit kumulang 2.3 bilyong dolyar na ang mga pautang ay nagmumula sa mga institusyon tulad ng World Bank, International Monetary Fund at Japan. Nagiging komplikado na, kaya balik tayo sa balita. Nakakuha ang Ukraine ng 38 bilyong dolyar sa ERA loans na sagot ng Russia, hindi nila kailangang bayaran. Siguradong mainis si Putin, gaya ng isa pang malaking pangyayaring tatalakay natin maya-maya. Ibig sabihin, nasa EU na ang halos 40% ng utang ng Ukraine. Magandang balita para sa Ukraine. Bagamat mas simpatetiko ang Slovakia, Hungary at Bulgaria sa Russia, karamihan ng EU ay kumampi sa Ukraine at naging bukas palad sa pagbibigay ng pondo para sa depensa nito. Noong Pebrero, inanunsyo ng EU ang bagong 153 milyong euro, 180 milyong dolyar na humanitarian aid para sa Ukraine at Moldova, isa pang bansang nanganganib sa ekspansionismo ni Putin. Ang nais naming ipunto ay 40% ng utang ng Ukraine ay hawak ng isang organisasyong nakakaunawa at simpatetiko sa pinagmulan at dahilan ng utang na ito. Kahit hindi isama ang ERA loans na babayaran mula sa frozen assets ng Russia, malamang nababayaran ng Ukraine ang natitirang utang sa EU sa paborableng kondisyon na mapapalapit pa sa Ukraine at EU. Isa itong kakaibang sitwasyon. Mukhang ang utang ay nagpapalalim ng ugnayan. O baka mas tama, ang galit kay Putin ang nagtulak gumawa ng mga paraan para pilitin ang Russia magbayad sa depensa ng Ukraine. Hindi pwedeng maliitin kung gaano kalaki ang magiging epekto ng perang ito sa Ukraine. Ayon sa European Council on Foreign Relations, tinaya ng International Monetary Fund
na maubos ang pondo ng Ukraine para sa depensa pagsapit ng tagsibol 2026 na pwedeng magtulak sa Ukraine na magpasakop sa sukdulang mga hiningi ni Putin. Hindi na mangyayari yon. Tiniyak na ng mga pautang mula sa era na hindi na mangyayari yon. Ipinakita rin ng EU ang suporta nito sa Ukraina sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan sa panahon ng krisis na ibinigay sa ilalim ng Artikulo 122 ng Treaty of Functioning of the European Union o TFEU na nagpapahintulot sa mga pautang na ipatupad sa suporta lang ng qualified majority ng mga miyembrong estado na ayon sa ECFR ay 15 bansa na kumakatawan sa 65% ng populasyon ng EU. Kailangan munang may malaking mangyari sa EU bago mabaliktad ang pautang. Hindi na sapat ang veto ng ilang miyembro para pigilan ito. Kapansin-pansin, may iba pang mekanismong ginagawa ang EU na posibleng makatulong sa Ukraine. Halimbawa, noong ika-30 ng Enero, may balitang ang panukalang $514 bilyong na European Crisis Fund ay maaring gamitin ng EU para pautangin ang mga bansa. Para sa depensa, mukhang di gagana ang pautang na ito gaya ng ERA loans. Kaya kailangan pa ring bayaran. Gayunpaman, kung ito ay para sa ikabubuti ng Europa at lalo na kung magiging miyembro ng EU ang Ukraine, na pinaniniwalaan ni Pangulong Volodymyr Zelensky na maaring mangyari sa lalong madaling panahon, sa 2027, ang napakalaking pondo na yon ay maaring makatulong sa Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito ng mas matagal pa, kahit maubos na ang ERA loans. May kaunting ginhawa rin ng Ukraine dahil ang mga ERA loans na natanggap nito ay makakatulong upang malampasan ang krisis sa populasyon na lumitaw sa bansa mula nang salakayin nito ng Rusya. Ayon sa Euromaidan Press, bumaba ang populasyon ng Ukraine sa mga kontroladong lugar mula 41 milyon bago ang pananakop naging 31 milyon. Sa 10 milyong kulang 2.4 na milyon ay nasa okupadong teritoryo at 6.7 milyon ay refugee na umalis ng bansa. Isama pa ang 10,000 sundalong namatay sa digmaan, makikita ang parehong makatao at pang-ekonomiyang problema. Kung ang isang bansa ay nawalan ng 10 milyong katao sa 4 na taon, tiyak na magkakaroon nito ng kakulangan sa lakas paggawa. Kaunti ang lakas paggawa, kaya kaunti ang kita para sa depensa, isa sa mga dahilan ng paglubo ng utang ng Ukraine sa simula pa lang. Hindi masasolusyonan ng pautang mula sa pera ng Russia ang mga problemang ito sa populasyon. Magkakaroon ng mas maraming oras ang Ukraine. At gaya ng malalaman mo, baka mas naubusan na ngayon ng oras ang Russia kaysa Ukraine. Dahil sa bulang binanggit namin sa simula ng video na maaring pumutok anumang oras. Sa kasamaang palad, kailangan pang dagdagan ng hadlang ang mga positibong balita. Gaano man kalaki ang mga ERA loan para sa Ukraine, at kahit napapayagan nitong makipaglaban ng bansa laban sa Russia ng ilang taon pa, malayo pa ang Ukraine sa pagiging ligtas. Mananatiling hamon ng mga isyung demograpiko kahit matapos ang digmaan. Ganon din ang sitwasyon ng utang ng Ukraine, na halos 100% ng gross domestic product mula Agosto 2025. Ang ERA loans ay bumubuo na mahigit 1/5 ng 100 at 84 na bilyong dolyar na utang na kailangang bayaran ng Ukraine noong Agosto. Kaya't kailangan pa ring magbayad at malamang na maapektuhan ng Ukraine sa mga darating na taon kahit matapos ang digmaan. Pero, maari pang lumala ito. Maari maubusan ng perang Ukraine sa tagsibol at mawala sa anyong nakilala mula nang bumagsak ang Soviet Union. At dito tayo bumabalik sa usapin ng bula. Pero bago natin talakayin yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yon na ang tamang panahon kung gusto mong makakita pa ng mas maraming video na may ganitong kaalaman. Ngayon, habang nahanap ng Ukraine at EU ang paraan para kunin ang pera ni Putin at pilitin ng Russia magbayad para sa depensang sinisira nila, nariyan ng bula. Partikular, ang gold bubble na siyang sumusuporta sa Russia sa malaking bahagi ng digmaan ay maaring malapit ng pumutok. Noong Pebrero 3, isinulat ng International Business Editor ng Telegraph na si Ambrose Evans Pritchard na ang posisyon ng Russia ngayon ay kahalintulad ng UK sa simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Upang manatili sa laban, ibinenta ng UK ang kanilang reserbang ginto at dayuhang salapi sa US sa cash and carry scheme. Ginawa rin ito ng Russia sa digmaan sa Ukraine na tinulungan ng pagtaas ng presyo ng ginto na nagdagdag ng $200 bilyong sa pondo ni Putin mula nang salakayin ang Ukraine. Malaki ang asa ni Putin sa gintong yon. Noong Disyembre 2024, iniulat ng Euronews na naging mahalagang estratehikong yaman ng Russia ang ginto. Lalo na't pinigilan ng parusa ang pagbenta nila ng langis at gas. Noong panahong yon, pang-5 ang Rusya sa listahan ng mga bansang may pinakamadalaking reserba ng ginto
na may humigit kumulang 2,570, isang US short tons o 2,333 metric tons. Sinusubukan ng Rusya na mag-ipon pa ng mas maraming reserba ng ginto mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Noong Pebrero, iniulat ng Telegraph na pinalalakas ng Rusya ang partisipasyon nito sa kalakalan ng ginto sa Afrika sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mersenaryo at hunta na suportado ng Kremlin para kontrolin ng mga minahan ng ginto. Gusto ng Rusya ng mas maraming ginto kaysa sa mayroon na ito dahil ang ginto ay isang produkto na napakahirap patawan ng parusa. Mas madaling ilipat ito kaysa langis, kaya nagiging kalakal na madaling maipuslit sa mata ng mga karaniwang pinansyal na network. Ang pagbebenta ng pera ay may bakas sa papel. Ang lihim na bentahan ng ginto, maaring walang ebidensya maliban sa nadagdag na ginto ng bumili. Iyan ay kung tapat ang bumibili o nagbebenta sa ginto na hawak nila. Gusto ni Putin ang lahat ng gintong ito dahil alam niyang makakahanap siya ng mga bibili. Pamunayin dito ang Sina, na ayon kay Evans Pritchard, ay tumutulong na panatilihing buhay ang ekonomiya ng digmaan ni Putin gamit ang sarili nitong cash and carry at mas direkta na ngayon sa paghahatid ng gold bullion mula sa sentral na bangko ng Rusya. Ngayon may problema ang Rusya. Bumabagsak ang presyo ng ginto. Habang bumababa ang presyo, bilyon-bilyong dolyar ang nawawala sa pondo ng digmaan ng Rusya sa ilang araw. Kahit malaki pa ang reserba nilang ginto. Kung bumaba ang presyo ng ginto, wala halos magagawa si Putin. Ang mga unang yugto ng posibleng pagbagsak ng ginto ay dumating ng yugto-yugto at nagsimula ito noong linggo ng Enero 26. Noong Biyernes, nagulat ang mga analyst nang biglang bumaba ang presyo ng ginto at pilak. Bumagsak ang pilak ng halos 30% sa loob ng isang araw. Ngunit mas mahalaga para sa Rusya, bumagsak ang halaga ng ginto ng humigit kumulang 10%. Nagbigay ang Euronews ng ilang karagdagang datos kasama ng ilang konteksto. Itinuro nila na ang halaga ng ginto ay umabot sa bagong record na taas na $5,600 kada onsa noong Enero 29, nungit bumagsak ito sa humigit kumulang 4,700 at 70 kada onsa kinabukasan. Araw. Para maintindihan kung anong ibig sabihin nito, kailangan nating magkwenta. Kanina sinabi natin na ang Rusya ay may mahigit 2,500 US short tons ng ginto sa kanilang reserba noong 2024. Kung ganun pa rin ang bilang, kahit posibleng hindi, dahil ibinenta ni Putin ang ginto ng Rusya para sa digmaan, malalaman natin gaano kalaking pera ang nawala sa Rusya sa loob ng 24 na oras. Ang isang short ton, na bersyon ng US ng 1 tonelada, ay katumbas ng 29,166.7 troy ounces na siyang pamantayang sukat ng ginto. I-multiply ang 29,166.7 troy ounces sa $5,600 bawat onsa at makakakuha ka ng mahigit $163.33 milyong kada tonelada ng ginto. I-multiply mo yan sa halos 2,500 tonelada ng ginto na reserba ng Rusya noong 2024. Aabot ito ng mahigit $408 bilyong. Susunod, gagawin din natin ito para sa presyong bumaba. $139.12 milyong bawat toneladang ginto, katumbas ng $347.8 bilyong. Sa madaling sabi, $60 bilyong ang nawala sa 24 na oras. Tantiya lang ito base sa lumang reserba ng ginto ng Rusya. Pero nagpapakita kung gaano kahirap ang sitwasyon na yon ni Putin dahil sa mga merkadong di niya kontrolado. Simple lang ang tanong ngayon. Ang pagbagsak ba ng presyo ng ginto noong Enero 30 ay malaking market correction o simula na ng pagsabog ng gold bubble? Ang mga presyo ay pabago-bago pa rin, gaya ng itinuro ni Evans Pritchard sa kanyang artikulo para sa The Telegraph. May sapat na buffer si Putin para ipagpatuloy ang digmaan sa kasalukuyang presyong $4,925 mula sa $1,900 $3 taon na ang nakalipas. Ang tanong ay, kung pababa na ang ginto sa mas mababang antas ng istruktura, ayon sa kanya. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga tanong kung babagsak ba ang halaga ng ginto sa tinatawag ng manunulat na mas mababang antas ng istruktura. Itinuro ni Evans Pritchard ang mga palatandaan na ang huling pagtaas ng presyo ng ginto na nakita natin mula Enero 30 ay hindi nangangahulugang simula na ito ng isang super rally na magbabalik ng presyo ng ginto sa dati nitong halaga. Sinabi niyang bumababa ang inflation sa kanluran at ang pag-isubong ng AI
ay nadudulot ng deflation dahil sa mas mataas na produktibidad. Posible na muling bumaba ang presyo ng ginto sa malapit na hinaharap at umabot pa sa mas mababang antas kaysa nung mini-crash. May iba naman na pakiramdam nila ay isa lang itong maliit na pangyayari na madaling palampasin. Ayon sa Forbes, tinaasan ng JPP Morgan ang pagtataya sa presyo ng ginto sa $2,300 kada on sa pagtatapos ng taon. At binanggit na ang pagtaas ng ginto ay hindi tuwid ang takbo. Kaya magmuni-muni, mag-reset at ulitin ang proseso. Nagbibigay rin ang Deutsche Bank ng mataas na pagtataya na $2,600 kada onsa. Kaya tiyak na umaasa si Putin na tama sila. Kung mali sila, bababa ang halaga ng ginto ng Russia. Kung pumutok ang gold bubble, maaring matuklasan ni Putin na hindi niya maasahan si Pangulong Xi Jinping ng China para sagipin siya. Bumibili ng Sina ng maraming ginto mula Russia dahil nagsimula ng malakihang pisikal na pagpapadala. Para kay Xi, ang ugnayan ng China at Russia ay isang oportunidad, hindi pagkakaibigan, at handa siyang talikuran si Putin kung may mas magandang pagkakataon. Ayon kay Evans Pritchard, sinusubukan ng China na ayusin muli ang ugnayan nito sa mga pangunahing ekonomiyang bansa sa Europa matapos magbigay ng hindi direktang suporta sa Russia ng halos 4 na taon. Kung sasabihin ng mga bansang iyon kay Xi na hindi na maaring tanggapin ang ginto ni Putin, malamang na isasakripisyo niya ang kalakal na iyon kapalit ng mga ugnayang pangkalakalan na maaring magdala ng mas malaking kasaganaan. Maraming patunay ng pagiging oportunista ng China na nagpapatibay sa tiyoreng ito. Noong Disyembre, iniulat ng Telegraph na tumaas ng 7 beses ang export ng sasakyang Chino sa Rusya pagsapit ng 2024 kumpara ng 2023. Malaki ang epekto nito sa pagbaga ng produksyon ng mga lokal na tagagawa ng sasakyan tulad ng Lada at Kamaz sa Rusya. Ayon sa Telegraph, bumaba ng 60% ang demand sa mga sasakyan ng huli at halos 50% naman ang binawas sa produksyon ng nauna. Nakita ng Tsina ang pagkakataon at agad itong sinunggaban ng napakalakas, kaya't nagdudulot na ito ngayon ng malalaking problema para sa mga tagagawa ng sasakyan sa Rusya. Sinamantala ng China ang mga sanksyon ng kanluran upang bumili ng napakaraming langis at gas mula sa Rusya sa mababang presyo. Ginamit ni Xi ang pagkakataon. Habang nangyayari ito, bumaba ang pamumuhunan ng China sa Rusya mula $1.2 bilyong noong 2011 patungo sa $400 milyong pagdating ng 2025. Sa ganitong sitwasyon, hindi totoong kaalyado ng Rusya ang China. Gaya ng sinabi ni Evans Pritchard, ang posibilidad na magbigay ang Sina kay Putin na makabagong lend-lease para tulungan siyang makamit ang kanyang pinakamataas na layunin sa digmaan sa Ukraina ay halos zero na. Kapag naging mas perwisyo na si Putin kaysa sa pakinabang niya sa China, iiwan siya ni Xi sa ere at maring maiwan ng Rusya na may napakaraming ginto na mas mababa ng halaga kaysa dati at walang malakihang mapagbentahan. At iyan ang dahilan kung bakit naging dobleng dagok ang lingong ito para sa Rusya. Kailangang alamin ni Putin kung paano haharapin ang posibleng pagbagsak ng halaga ng isa sa kakaunting saganang kalakal ng Rusya. Lahat ng ito ay nangyayari habang nabigyan ng ekonomikong salbabida ang Ukraina, isang pag-asang kung saan ang Rusya mismo ang nagbabayad para sa depensa ng kalaban ni Putin. Maaring pahinain ng Ukraina ang militar at ekonomiya ng Rusya hanggang mapilitang itigil ni Putin ang kanyang tinaguriang espesyal na operasyong militar. Langis lang ang bumubuhay sa Rusya sa digmaan sa Ukraina. Ang buwis sa produktong ito ang tumutusto sa pananakop ni Putin. Habang bumibigat ang mga sanksyon, tanong agad kung hanggang kailan ito. Hindi na magtatagal. Pinabagsak ng US ang Rusya nang hindi nagpaputok sa pamamagitan ng pagtanggal sa huling bagay na bumubuhay sa ambisyon ni Putin na muling magtatag ng imperyo. Ngayon, nakikita na natin ang mga epektong dahan-dahang sumisira sa Rusya. Bago ipaliwanag ang sitwasyon ng langis ng Rusya, kailangan munang balikan ang nakaraan. Hindi naman masyadong malayo. Buti na lang. Babalik tayo sa katapusan ng Oktubre 2025 kung kailan inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng US ang isang serye ng mga bagong parusa na nakatutok. Ang focus nito ay sa dalawang pangunahing kumpanya ng langis ng Rusya, Lukoil at Rosneft. Ipinatupad ang mga parusa matapos mabigo muli ang usapang pangkapayapaan kay Putin. Ginamit ito ng US para ipakita ang katatagan at balaan si Putin na malalakas ang magiging epekto sa Rusya kung hindi niya seseryosohin ang negosasyon. Mahigpit ang mga hakbang na ito. Maaring hindi na sapantahan ni Putin ang buong epekto nito. Naghagis ang US ng malaking bato sa dagat ng Rusya na nagdulot ng malalaking alon na sumisira sa langis ng Rusya. Pero hindi biro ang unang epekto nito. Ang Lukoil ay tinamaan ng bagong parusa ng US na parang suntok sa panga ni Mike Tyson.
Isang linggo lang, pagkatapos ng anunsyo ni Trump, sinabi ng Lukoil na sila ay nasa panic mode at ibebenta ang kanilang international assets sa pinakamataas na magbid kung walang ginhawang ibibigay mula sa presyo ni Trump. Tandaan mo ang bentahang yon. Mahalaga yan mamaya. Noong Oktubre 27, nagsimula ng tumanggap ng mga bidder ang Lukoil, kasunod ng pagpataw ng UK ng parusa tulad ng Amerika. Kailangang ibenta at ilipat ang maraming dayuhang pag-aari. Sa Iraq, hawak ng Lukoil ang 75% ng West Kern 2 oil field na gumagawa ng 480,000 bariles kada araw at isa sa pinakamalalaking oil field sa mundo. Maaring kailanganing ibenta ng Lukoil ang Neftohim Burgas Refinery sa Bulgaria at ang Petrol Refinery sa Romania para maiwasan ang pagkalugi dahil sa mga parusa. Malalaking pamumuhunan ito para sa kumpanyang gumagawa ng 2% ng langis sa mundo at naging hindi praktikal dahil kay Trump noong Oktubre 2025. Lumipas ang panahon at ang hakbang na unang nagdulot ng takot sa mga pangunahing kumpanya ng langis ng Russia ay nagkaroon ng malalaking epekto sa Lukoil at Russia. Tatalakayin natin kung ano nangyayari sa Rusya bilang kabuuan sa loob ng ilang minuto. Pero para sa Lukoil, tapos ng mga iminungkayang bentahan at hinding-hindi mo mahuhulaan kung sino ang mga bumili, ang Estados Unidos. Ayon sa Newsweek, noong Enero 20, pumayag ang Lukoil na ibenta ang mga dayuhang ari-ariya nito sa isang US investment firm sa halagang tinatayang $22 bilyong. Hindi ito typical na bentahan. Tinatanggal ng Lukoil ang mga asset na dati nang kumikita bago ang malaking desisyon ni Trump sa mga parusa. Para kay Putin, bawat rubel ng langis na binibenta ng kumpanyang Ruso ay pwedeng buwisan para mapuno ang kaba ng bigmaan ng Rusya. Kaya ang bentahang pinayagan ng Lukoil ay tiyak na magpapahina sa ekonomiya ng Rusya at sa Lukoil bilang pandaigdigang manlalaro sa industriya ng langis. Hindi sinabi ng Newsweek kung alin sa mga internasyonal na ari-ariya ng Lukoil ang ibinebenta sa US Investment Group, pero posibleng lahat ay kasama. Ang mga ari-ariya na nabanggit natin kanina sa video ay mawawala sa ganitong sitwasyon. Ganon din ang 200 gasolinahan na pagmamay-ari ng Lukoil na nakakalat sa mga estado ng Amerika gaya ng Pennsylvania, New Jersey at New York. Maaring ganon din ang mangyari sa iba pang mga gasolinahan na pagmamay-ari nito sa mga bansa maliban sa Rusya, pati na rin ang mga refinery at upstream oil assets na hawak ng Lukoil sa mga teritoryo maliban sa kanilang sariling bansa. Mahalagang ituro na may malaking pagkakaiba ang Lukoil at ang isa pang kumpanya ng langis na tinarget ni Trump ng kanyang mga sanksyon sa langis, ang Rosneft. Ang kumpanya ay pag-aari ng estado, kaya kahit may problema ito, protektado pa rin laban sa matinding epekto ng mga parusa sa ekonomiya. Ang Lukoil naman ay pribadong pag-aari na siyang dahilan kung bakit nito nagawang magkaroon ng kahangahangang portfolio ng mga international na ari-arian sa simula pa lang. Nakikinabang ang Rusya mula sa mga ari-arian na yon. Nagbigay ng tuloy-tuloy na kita sa Rusya ang mga international na ari-arian ng Lukoil na galing sa labas ng bansa. Mahalaga ito para sa bansang halos nawalan ng pondo mula sa dayuhang pamumuhunan mula ng salakay ni Putin ang Ukraina, kaya ang pagbenta ng Lukoil ay parang lifeline ni Putin. Dahil hawak na ng US investment firm ang mga ari-arian, naputol na ang lifeline at ang langis ay hindi na kay Putin mapupunta, kundi sa iba. Hindi na kayang buwisan ng Kremlin ang kinikita na hindi na pumapasok sa bansa. Ang bentahan ng ari-arian ng Lukoil ay posibleng nagdulot ng kakulangang bilyon-bilyong dolyar sa budget ng digmaan ng Rusya. Para sa Lukoil, parang pansamantalang lunas lang ang bentahan habang nahihirapan na ito. Habang ang pagpasok ng $22 bilyong sa kumpanya ay talagang kailangan, humaharap pa rin ang Lukoil sa iba pang mga problema na may kaugnayan sa matinding diskwento na kailangan itong ilagay sa bawat bariles ng langis na ibinebenta nito sa mga bansang masayang sinasamantala ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Pinapakinabangan nila ang sitwasyon ni Lukoil. Dahil sa mga diskwento, naapektuhan si Lukoil at ilang araw bago inianunsyo nito ang pagbenta ng mga ari-arian sa ibang bansa. Ang mga boss ay lumapit sa Kremlin na parang nagmamakaawa ng buong pagpapakumbaba, nakiusap sa gobyerno na bigyan sila ng kahit anong uri ng tax relief dahil sa mga diskwentong napipilitan na silang ibigay ngayon. Bumagsak ng husto ang presyo ng krudo ng Rusya, kaya naibenta ito ng halos 50% lang kumpara sa global standard. Ayon sa Moscow Times, umaasa ang Lukoil sa Kremlin na baguhin ang fuel price damper ng Russia. Ang damper na ipinakilala noong 2018 ay tumutulong sa mga kumpanya ng langis ng Rusya kapag mas mababa ang lokal na presyo ng gasolina kaysa sa pandaigdigang antas. Kailangan magbayad ng dagdag ang mga kumpanya sa estado kung mas mataas ang lokal na presyo kaysa pandaigdigang antas. Ang ginagawa ngayon ng Lukoil
ay kinababahala nila. Hiniling itong limitahan $10 hanggang $15 kada bariles ang diskwento sa Russian crude para sa buwis. Sa ngayon, ang mga limitasyon sa diskwento ay higit sa $20 na nangangahulugan na si Lukoil ay kabilang sa mga kumpanyang langis ng Russia na kailangang magbayad ng humigit kumulang $170 milyong sa taunang budget ng Russia ngayong Disyembre bilang bahagi ng damper mechanism. Mas mataas pang bilang kapag isinama ang Enero. Ayon sa United 24 Media, posibleng maglipat ang mga kumpanya ng langis ng Russia ng $616 milyong sa budget ng Estado mula Disyembre hanggang Enero. Para sa konteksto, ang mga kumpanyang ito ay nakatanggap ng $23 bilyong mula sa Rusya sa ilalim ng damper mechanism noong 2023 at $11.5 bilyon pa sa 2024. Gusto ni Lukoil na bawasan ni Putin ang pagkuha ng pera sa industriya ng langis ng Russia. Kahit pinipigan ni Putin ang bansa para pundohan ang kanyang digmaan. Pakiramdam ko, imposibleng mangyari ito. Hindi rin maganda ang lagay ni Rosneft. Bagamat pag-aari ng estado si Rosneft at ligtas sa mga isyu ni Lukoil sa international na asset, mabilis pa rin bumababa ang kita nito. Noong Disyembre 2025, iniulat ng UNN na sa unang 9 na buwan ng 2025, bumagsak ng halos 70% ang kita ni Rosneft. Tandaan, nangyari ito bago ipinatupad ni Trump ang mga parusa. Kaya posibleng mas mahirapan pa si Rosneft pagpasok ng 2026 at hindi pa natin ito naririnig. Tinutulungan ng Kremlin si Rosneft sa pag-anunsyo ng 10 bilyong rubles na taunang tax relief mula 2026 hanggang 2030. Katumbas lang nito ay $133 milyong bawat taon. Pera pa rin yun na mukhang natatanggap lang ni Rosneft dahil pag-aari siya ng estado. Gayunpaman, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak sa malalaking kumpanya ng langis ng Russia, pati na rin sa Russia mismo. Bago natin talakayin ang mga problema ng Russia, paalala lang na ito ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon. Balikan natin ang nangyayari sa Russia. Gaya ng nabanggit sa video, malaki ang epekto ng mga parusa ni Trump noong Oktubre. Kakaalam lang natin kung anong naging epekto nito at patuloy na epekto para sa Lukoil. Gayunpaman, humaharap ang Russia sa maraming bagong problema dahil sa pinagsamang parusa ni Trump at mga nauna pa. Halimbawa, tingnan ang buwis. Malaki ang ibinaba ng kita nito. Iniulat ng Reuters noong 19 ng Enero na posibleng bumaba ng 46% ang kita ng federal na budget ng Rusya mula sa buwis sa gas at langis ngayong Enero kumpara sa parehong buwan ng 2025. Patuloy nakikita ng malaking pera ang Rusya para sa digmaan ni Putin. Tinatayang $5.41 bilyong ang papasok sa pondo ng digmaan, pinakamababa para sa Rusya mula sa buwis sa dalawang mahahalagang yaman mula Agosto 2020. Kung kailangan mo ng paalala, yan ay eksaktong nasa gitna ng unang yugto ng COVID-19 pandemic, kung kailan pinipilit ang mga tao na manatili sa loob ng bahay at mababa ang demand para sa gasolina. Mas malala para sa Kremlin, bumagsak ito matapos ang 2025 nang bumaba rin ang kita ng federal na budget ng Rusya sa pinakamababa mula 2020. Ang kita mula sa buwis ng langis at gas ay bumaba ng 24% kumpara noong 2024. Kumita pa rin ang Rusya ng $100 at $12.6 na bilyong mula sa langis at gas. Ngunit 24% itong mas mababa kaysa nung nakaraang taon. Ang muling pagbaba ngayong Enero ay nagpapakitang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kita. Sunod-sunod na bawas ang nararanasan ng Rusya at ito na ang unang yugto ng unti-unti nitong paghina. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang mga trend, ang kita ng Rusya mula sa buwis ng langis at gas sa 2026 ay magiging mas mababa kaysa noong 2025 at tuloy-tuloy pa. Sa huli, kakaunti na lang ang matitira. Binanggit din ng Newsweek ang isang napaka-interesanteng punto na nagpapakita kung paano magpapatuloy ang mga problema ng Rusya sa langis kahit matapos na ang digmaan sa Ukraine. Sa panahon ng digmaan, binawi ito ng Rusya sa pamamagitan ng mataas na gastusin sa depensa, buwis at matinding pangungutang. Pagkatapos ng digmaan, haharap ang bansa sa malaking gastos sa pagbangon at pressure sa pamantayan ng pamumuhay ayon sa ulat. Sa madaling salita, unti-unti nang nawawala ang usok sa pananalapi ng Rusya. Pagkatapos ng digmaan, hihingi ang publiko ni Putin ng mga pamumuhunan na hindi niya naibigay sa loob ng 4 na taon. Pero wala ng pera para sa muling pagbangon na hindi inasahan ng Rusya. Maliban sa buwis,
May isa pang problema ang Rusya dahil sa parusa ng US at kanluraning bansa. Pinipilit ng mga ito ang mga kumpanya ng langis na magbenta ng produkto sa mababang presyo na may malinaw na epekto sa mga isyu ng pagbubuwis. Mas kaunti ang buwis na nakukuha ng Russia mula sa bawat bariles ng langis na nabebenta sa $80 kaysa sa $50. Ngayon, gagawin ni Putin ang lahat para makuha ang alinman sa mga numerong yon dahil mas malaki ang diskwentong kailangang ibigay ng Russia. Ang mga refinery ng India, lalo na yung mga patuloy pang bumibili mula sa Russia, ay kumikita ng malaki na parang mga bandido. Ayon sa United 24 Media, noong Enero 29, napipilit ang ibenta ng Russia ang langis nila sa India sa halagang $22 bawat bariles dahil sa takot sa parusa ng US. Umabot na sa puntong may ilang refinery sa bansa na talagang tumatanggi ng bumili ng langis mula Russia. Kaya napipilitan ng Russia na mag-alok ng diskwentong walang katulad. Para sa konteksto, ang huling pagkakataon na bumaba ang karaniwang presyo ng isang bariles ng langis sa ganong antas ay noong panahon ng COVID-19 pandemic. Iniulat ng Macrotrends na noong Abril 2020, bumagsak ang karaniwang presyo sa $19 at 23 sentimo kada bariles mula sa dating presyo na nasa $40 hanggang $50 kada bariles. Pero yon ay isang matinding pangyayari. Hindi naging palagyan ng presyo ng langis sa $20 kada bariles mula pa unang bahagi ng dekada 2000, kaya mahigit 20 taon ng implasyon ang nawala sa Russia dahil ang kita nila mula India ay tulad nung unang leader si Putin. Ayon sa Financial Times, ang presyo na $22 kada bariles ay halos walang kita ang Rusya sa bawat benta, kaya bumabalik ang issue sa buwis. Anong babayaran ng buwis kung wala kang kita? Sabi ng dating opisyal ng enerhiya sa Financial Times, kung lalong higpitan ng US ang parusa, pipeline na lang ang paraan para maibenta namin ang langis. Alam nating gusto ni Putin ibalik ang Russia sa dati. Pero baka sobra na ito. Nang ipinataw ni Trump ang US sanctions sa Lukoil at Rosneft, doon nagsimula ang problema ng Russia sa India makalipas ang isang buwan. Noong Nobyembre, inanunsyo ng Reliance Industries na itinigil na nila ang pag-aangkat ng krudong langis mula Russia para sa kanilang refinery sa Gujarat na pang-export lang. Natapos ang transisyon bago sa schedule para masunod ang mga restriksyon sa pag-aangkat na magsisimula Enero 21, 2026 ayon sa press release ng Reliance Industries. Sa madaling salita, pinilit ito ng US. Mas binawasan pa ng Reliance ang pag-aangkat ayon sa ulat ng oilprice.com noong Enero 20. Itinigil ng kumpanya ang pagbili ng bawan na langis mula Rusya, kaya limitado kung aling mga kumpanyang Ruso ang pwedeng magbenta sa Reliance. Ibig sabihin, limitado lang ang bibiling krudo ng Reliance mula Rusya at dapat sumunod ito sa price cap. Kaya posibleng may diskwento ayon sa United 24 Media. Dagdag sa sakit, sinabi ni Hadith Puri, ministro ng langis ng India, na bumaba sa 1.3 milyong bariles bawat araw mula 1.8 milyon ang langis na inaangkat ng India mula Rusya noong Enero. Kahit may diskwento sa presyo, katumbas ito ng $11 milyong na araw-araw na nalulugi o mahigit $4 bilyong na kita taon-taon na hindi na mabubuwisan ni Putin. Dahil ito sa mga parusa ng US. Mukhang lalala pa ang sitwasyon ng Russia kung maisabatas ang US Secondary Sanction Bill na nagmumungkahi ng 500% taripa sa mga bansang bibili ng langis mula sa Russia. Sa totoo lang, hindi rin naman kumikita ng malaki ang lamis ng Russia na hindi nasasaklaw ng parusa na mapapatawan ng buwis ni Putin para sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa United 24 Media, ang karaniwang presyo ng export ng isang bariles ng Urals crude oil na siyang pangunahing uri ng langis na ibinebenta ng Russia ay bumaba hanggang $39 kada bariles noong Disyembre. May tatlong hula ka kung anong sasabihin namin. Yan na ang pinakamababang presyo mula ang COVID-19 pandemic. Sa ngayon, inilalagay ng Russia ang sarili sa kalagayang tulad ng may hindi kilalang sakit na kinatatakutan ng buong mundo. Pamumuno ni Putin ang sanhin nito at posibleng lumala pa. Noong Enero, bumagsak ang presyo ng Urals crude sa $34 kada bariles. Kahit tumaas ito sa 36 hanggang $38 sa pagtatapos ng buwan, mas mababa pa rin ito kumpara noong Disyembre. Noong 2025, mas lumala pa ang kalagayan ng langis ng Russia. Itinuro ng Financial Times na umabot sa $24 ang diskwento kada bariles ng Urals crude noong Nobyembre, nakatumbas ng diferensya ng presyo ng bentahan sa pagitan ng isang bariles ng Urals crude at Brent crude. Ginagawang hindi maiwasan ng mga parusa ang ganitong mga diskwento. Noong 2024 at 2023, $15 lang ang diskwento. Kaya malinaw
na may epekto ang pressure ng mga parusa at magpapatuloy pa ito. Ang kabalintunaan, ang lumalakas na bahagi ng ekonomiya ng Rusya ay lalong napapalala sa problema sa langis. Mas mataas ng 17% ang halaga ng ruble ngayon kumpara sa 72 rubles bawat US dollar na inaasahan ng Rusya para sa budget nila. Ibig sabihin nito, mas kaunting rubles ang kinikita ng Rusya sa bawat dolyar na nakukuha nila mula sa kanilang bentahan ng langis. Ipinaliwanag ng Financial Times kung ano ang ibig sabihin nito na nagsasabing ang 10 dolyar na paglihis sa karaniwang presyo ng Ural mula sa inaasahan sa budget ay magbubura ng 1.5 hanggang 1.8 trilyong rubles sa kita. Ayon sa mga analyst ng Alfa Bank, ang pinakamalaking pribadong nagpapautang sa Rusya. Ang 1.8 trilyong rubles o 23.9 bilyong dolyar ay dagdag na pera na hindi na mabubuwisan ni Putin. Marami na kaming nabigay na numero sa video, pero may dagdag pa kaming datos na nagpapakita ng lala ng sitwasyon ng langis ng Rusya. Pinapalala pa ng lahat ng problemang ito, ang mga kumpanya ng langis na nagbebenta ng mga asset, langis na ibinebenta sa napakalaking diskwento, at ang malakas na rubel na nagpapahirap kay Putin ay ang produksyon. Ayon sa United 24 Media, noong Enero 23, umabot sa 512 milyong tonelada ang produksyon ng langis ng Rusya, ika-4 na sunod na taon ng pagbaba. Noong 2024, 500 at 16 milyong tonelada ng langis ang nagawa ng Rusya. Ito ay 530 milyong tonelada at 535 milyong tonelada naman noong 2022. Hindi pa naging kasing baba ng sa 2025 ang produksyon ng langis ng Rusya mula 2009. Ano ang nakikita natin? Papunta na sa krisis ang sektor ng langis ng Rusya. Lahat ng napag-usapan natin mula sa pagbebenta ng ari-arian sa US hanggang sa mas kaunting produksyon ng langis ng Rusya ay nagreresulta kay Putin ng mas mababang kita mula sa langis na pwedeng buwisan ng Kremlin. Natuklasan ang mahinang bahagi ni Putin o mas tama siguro, matagal na itong alam. Ngayon lang, paulit-ulit na sinasaksak ng US ang tamang lugar sa bawat parusang ipinapataw nito. Hindi babagsak na yon ang industriya ng langis ng Rusya. Hindi ito agad babagsak. Pero sa huli, magdudulot ng masamang epekto ang mga sugat nito at maiiwan si Putin na may sirang ekonomiya na kinatay niya para lang mabigong talunin ng Ukraina. Parang laging nasa roller coaster ang ekonomiya ng Rusya. Pagkatapos ng pagbagsak, susunod ang paglago. Tapos, paulit-ulit na taas-baba hanggang sa di na alam ng tao ang nangyayari. Ngayon, may malaking pagbagsak na paparating dahil ang Rusya ay sumusuray-suray na parang matandang humahagok at hirap huminga. Kahit alin sa mga hiningang yon ay maaaring maging huli na. Labis ang kahihiyan ni Vladimir Putin dahil napahiya na ang Rusya sa mundo. Nagawa ng Ukraina ang imposible at nararamdaman na ito ng ekonomiya ng Rusya. Narito ang pangunahing balita. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, inaasahang mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Ukraina kaysa Rusya ngayong taon. Ang revelasyong yan ay mula sa Euromaidan Press na nag-ulat tungkol sa World Economic Outlook ng International Monetary Fund o IMF. Inilatala noong Enero, ang dokumentong iyon ay nagtataya ng Gross Domestic Product o GDP ng mga bansa sa buong mundo para sa 2026. Ang ilang karaniwang inaasahan ay nangunguna sa listahan. Inasahang tataas ang GDP ng India ng 6.2% at 4.5% naman sa China ngayong taon ayon sa IMF. Ngunit ang mahalagang balita ay mula sa Rusya at Ukraina. Inasang nalago ang GDP ng Ukraina ng 2% habang sa Rusya ay 0.8% lamang. Iyan ay pagkakaibang 1.2% na mas malaki kaysa sa pakinggan. Nagawa ng Ukraine ang dapat sana'y imposible sa pamamagitan ng paglagpas sa ekonomiya ng Rusya kahit gitna ng digmaang sinimulan ni Putin. Hindi dapat iyon nangyayari. Pagdating naman sa Rusya, nasa pinakailalim na ito ng listahan ng mga pangunahing ekonomiya sa mundo, kung saan ang India, China, US, at kahit ang nahihirap ang Eurozone ay mas mataas pa rito. Habang ang lahat ng mga ekonomiyang ito, kasamang Ukraine, ay nagpapakita ng magagandang numero, ang Rusya naman ay papalapit na sa pagbagad ng ekonomiya, at mula roon ay maaring tuluyang malugmok. Ipinapakita ng mga palatandaan na unti-unting bumabagsak ang pundasyon ng ekonomiya ng Rusya, at lalabas ito mamaya sa video. Para sa Ukraine, magandang balita ang paglagpas sa Rusya, pero may lungkot din. Ipinaliwanag ito ng Combat Veteran News YouTube channel. Ngayon, para maging malinaw, kung isa kang umuusbong na ekonomiya tulad ng Ukraine at isa itong middle income na ekonomiya, aba, ang 2% ay medyo mababa talaga. Karaniwan mong gustong makita ang mga ekonomiyang iyon kapag sila ay, alam mo na, nasa panahon ng kapayapaan.
Kapag may malalakas at malalaking trading partners, madalas silang lumalago ng 4 hanggang 6% bawat taon ayon sa channel. Ipinapakita ng listahan ng Focus Economics para sa Disyembre, 2025 ang pinakamabilis lumagong ekonomiya sa mundo. Tulad ng Guyana na nakamit ang 22.4% paglago dahil sa oil bonanza, at Ethiopia na lumago ng 7.3% na bahagi ay dahil sa suporta mula sa malalaking partner tulad ng IMF at World Bank. Ang Ukraine ay may parehong mga yaman at international na suporta, bagamat ibang uri, kaya posibleng makaranas ito ng paglago na katulad niyon. Sa kabila ng halos araw-araw na airstrike ng Russia at hanggang sa 700,000 sundalong sumasalakay, patuloy pa ring lumalago ang ekonomiya ng Ukraine na nagpapakita ng kanilang kahangahangang katatagan. Ang digmaan na sinimulan ni Putin ay nagiging daan para sa pagisbong ng isang dakilang bansa. Ngunit ito rin ay papalapit ng papalapit sa tuluyang pagkawasak ng isang dating dakilang bansa. Ang kwento rito ay hindi tungkol sa kung ano sana ang naidulot ng isang perpektong mundo sa Ukraine kung hindi sana ginawa ni Putin ang kanyang baliw na desisyon na sumalakay. Ito ay tungkol sa kung anong naging epekto ng pananakop sa Russia. Ayon sa ulat ng Moscow Times tungkol sa forecast ng IMF, mas malala ang sitwasyon ng Russia kaysa inaakala. Ang 0.8% na prediksyon ay nangangahulugan na binawasan ng IMF ang kanilang forecast ng 0.2%. Binanggit din ng parehong pahayagan ng balita mula sa Sentral na Bangko ng Russia na masasabi nating may sariling interes na pagandahin ang mga numero ng paglago ng bansa ay nagproyekto ng GDP growth sa pagitan ng 0.5% at 1.5%. Mukhang ambisyoso ang huling bilang at mas malamang na mangyari ang nauna. Tandaan na ang mga numerong ito ay para sa 2026. Tinataya ng IMF na 0.6% ang paglago ng Russia sa 2025, kaya ang 2026 ay magiging pangalawang taon ng stagnation ng ekonomiya nito. Ipinapakita ngayon na maaring magdulot ng pagbagsak ng pananalapi ang pag-stagnate. Lahat ng palatandaan ay nariyan. At walang isyong gaganda pa habang itinutuloy ni Putin ang pananakop na lubang nakasama sa kanyang bansa. Halos, hindi na kailangang sabihin na paubos na ang pondo ng Russia dahil sa epekto ng digmaan sa Ukraine sa kanilang ekonomiya. Nilinaw ng ekonomistang si Volodymyr Vlachuk noong Oktubre sa Euromaidan Press na baka 12 hanggang 18 buwan na lang ang natitirang pondo ng Russia para sa digmaan bago ito maubos. Noong panahong yon, lumobo ng 4 na beses ang budget deficit ng Russia dahil bumaba ang kita nila sa langis sa halos ikalimang bahagi ng budget. Karaniwan, 30 hanggang 50% ng budget at 20% ng GDP ng Russia ay mula sa industriya ng langis at gas ayon sa Oxford Institute for Energy Studies. Mahigit $100 bilyong ang na-withdraw mula sa National Wealth Fund ng Russia noong Oktubre. Ginagamit ni Putin ang pondong ito na parang ipon sa kagipitan para malampasan ang krisis na siya rin ang lumika. Pagsapit ng Oktubre, mula sa $145 bilyong ay naging $40 bilyong na lang ang natira sa pondo. Lahat ng ito ay mga maagang palatandaan na ang mga projection ng IMF ay nagpapahiwatig na mas malala ang epekto sa Russia kaysa sa gustong ipaniwala ni Putin sa mga tao. Pag-usapan natin ang totoong kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Nabanggit na natin ang tungkol sa langis. Pero ang simpleng pagbanggit na bumababa ang kita ay hindi pa nagpapakita ng buong kwento. Ayon sa Euromaidan Press, lumabas ang forecast ng IMF kasabay ng pag-uulat ng Reuters na babagsak ng 46% ang kita ng Russia sa langis at gas ngayong Enero kumpara sa parehong buwan noong 2025. Kumikita pa rin ng bilyon-bilyon ang Russia sa langis, mga $5.41 bilyong. Pero ito na ang pinakamababang kita mula Agosto 2020. Noong panahon ng COVID pandemic, bumaba ang demand sa gasolina sa buong mundo. Mukhang bumabalik ang Russia sa antas na dulot lang ng isang pandaigdigang virus kamakailan. Iyan ay isang kakaibang kahangahangang pagbagsak sa isang baluktot na paraan. Hindi rin maganda ang kita ng Russia sa langis at gas noong 2025 na sanay nakatulong sa dagok na ito. Ibang makakita ng inaasang pagbagsak na yung Enero kung galing ka sa malakas na benta. Ibang usapan kung ang pagbagsak ay nangyari agad sa unang buwan ng bagong taon matapos ang pinakamalalang pagbaba ng langis at gas sa kasaysayan. Sabi ng ulat ng Bloomberg noong ika-15 ng Enero, bumagsak ng 24% ang kita ng Russia sa langis at gas noong 2025 kumpara sa 2024 na bumalik sa pinakamababang antas sa 5 taon. Ibinabalik niya ng Russia sa antas ng COVID, pero buong taon na ngayon.
Baka mas gusto ni Putin yung panahong nagsusuot na lang ng mask ang milyon-milyong Ruso kaysa namamatay o nasusugatan sa Ukraine. Malino na tuloy-tuloy ang pagbaba. Pero maaring maging sakuna ang krisis ng langis at gas ng Russia dahil sa kawalan ng pag-asa sa hinaharap. Pinalalala ng mas mababang presyo ng Urals crude kaysa Brent crude ang mga problemang ito. Ang pangunahing uri ng krudo ng Russia ay naibebenta ng mas mababa ng 20 hanggang $27 bawat bariles kumpara sa Brent, na tiyak na masakit na para sa Russia. Gayunpaman, ang ibig sabihin nito para sa Russia ay malamang nahaharap ito sa taong 2026 kung saan ang krudo nito ay maibebenta lamang sa halagang 40 hanggang $45 bawat bariles. Ayon kay R.E. Russia, nagkabisa ang mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil, dalawang higanting kumpanyang langis ng Russia, bandang dulo ng 2025. Pinipilit na mga ito ang diskwento sa lahat. Ayon sa ulat, ang mga kumpanya ng langis mula Kuwait, Saudi Arabia at Iraq ay parang pating na umiikot sa mga supplier ng Russia, naghahanap ng pagkakataong maging pangmatagalang kapalit. Sa merkadong nagangkat ng $100 at 44 na bilyong euro, $100 at 68 bilyong dolyar ng langis mula Russia mula simula ng digmaan. Binibigyang diin ng Combat Veteran News na kailangan magbenta ng langis at gas ng Russia dahil kakaunti ang mamumuhunan sa bansa ngayon. Walang kumukuha ng pautang o bumibili ng Russian sovereign debt ayon sa channel. Ang meron ng Russia ay isang proseso na katumbas ng pagbebenta ng mga produktong enerhiya, pagbubuwis sa kita, at paggamit ng buwis na yon para bumili ng mga sundalo at armas. Nagsisimulang masira ang sistemang yan kapag ang produktong binebenta mo ay hindi na nabibili ng kasing dami ng kailangan ni Putin. Ibinabalik tayo nito sa naunang nabanggit, ang mga reserba ng Russia. Bahagyang gumanda ang National Wealth Fund ng Russia matapos bumaba sa $40 bilyong noong Oktubre. Sabi ni Medusa, nasa $33.4 na bilyong na ang liquid assets ng pondo. Palatandaan ito ng paglago, di ba? Oo, pero lumiit pa rin ang pondo at hindi na sapat para matakpan ang deficit ng Russia. Ayon kay Medusa, ang madalas na pag-asa ni Putin sa pondong ito ay nagpalaki ng budget deficit at nagpataas ng inflasyon. Ibig sabihin, hindi madaling ibaba ng Central Bank ng Russia ang interest rates. Habang mataas pa ang rates, hirap ang mga negosyo sa Russia magbayad ng utang. Tandaan mo ang puntong yan. Magiging mahalaga yan mamaya. Sa isang desperadong hakbang para mapunan ang kakulangan sa nakokolektang buwis mula sa langis at gas, nagpasya ang Kremlin na itaas ang Value-Added Tax o VAT ng Russia mula 20% hanggang 22%. Kasabay ng pagtaas ay bumaba ang threshold. Kaya mas maraming maliliit na negosyo ang mapasasama sa VAT band. Pati ang pagtaas ng corporate tax na tila suntok sa industriya ng Russia. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, umaasa ang Kremlin na makakalikom ng karagdagang $21.8 bilyong na kita. Pero kahit yun, hindi pa rin sapat para matakpan ng kalahati ng inaasahang kakulangan sa federal na budget ng Russia ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Hula namin, mahihirapan ang kalahating hakbang magbigay ng sobra sa kalahati. Sa huli, ang pagtaas ng buwis ay bumabalik din sa karaniwang mamamayang Ruso. Nagsimula ng magtaas ng presyo ang mga negosyo dahil sa pangangailangan, marahil higit pa sa kagustuhan, para matugunan ang dagdag na buwis na kanilang babayaran. Ayon sa Moscow Times noong ika-20 ng Enero, malaki ang pagtaas na ito. Ayon sa ulat, tumaas ng 8 hanggang 10% ang presyo sa food service, fitness, pribadong healthcare at edukasyon, habang 5 hanggang 7% naman sa IT at digital services. Tandaan, ang pagtaas ng presyo ay dagdag pa sa rin sa mga tao na hirap na dahil sa mataas na inflation at interest rates. Parang suntok sa bibig. Hindi mag-aalala si Putin dahil pinakita niyang hindi mahalaga sa kanyang buhay ng karaniwang Ruso kahit nagkaroon ng halos 1.2 milyong kaswalti sa Russia sa 4 na taon. Posibleng ikabahala ni Putin ang pagbagsak ng industriya ng Russia na siya ang sanhi, kaya maraming negosyo ang nasa bingit ng pagkabangkarote. Itinampok ng YouTuber at Associate Professor na si Anna Danilchuk ng Lesaya Ukrainka Volyn National University sa Ukraine ang problemang ito sa isang video noong Enero 17. Ayon sa kanya, dumoble ang bilang ng kumpanyang nag-default noong 2025 kumpara noong 2022 na napaka-negatibo. At ang maliliit na negosyo, pati na ang mga katamtamang negosyo, ay literal na mawawala dahil sa pagtaas ng VAT. At dahil na rin sa katotohanang maraming Ruso na dati ay hindi nagbabayad, ay mapipilit ang magbayad na yon dahil ibinaba ang threshold. Paparating na ang mga pagkabangkarote at hindi lang VAT rate ang issue. Iniulat ng Moscow Times noong Nobyembre na nahaharap ang mga kumpanya sa Rusya sa record na utang
dahil sa ilang taong mataas na interest rates. Noong Setyembre 2025, 39% ng kita bago buwis at interes ng karaniwang kumpanya ay napupunta sa bayad utang. Hindi rin mula kanluran ang mga numerong ito. Ayon sa ulat, ang numerong ito ay mula sa Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting na konektado sa Kremlin. Ang bayad sa utang ay tumaas ng 3 beses sa nakalipas na 2 taon hanggang Setyembre 2025 at 1.5 beses sa unang 9 na buwan ng taon. Ayon sa center, napakataas ang pasanin ng pagbabayad ng interes sa kita ng mga korporasyon ayon sa kalmadong pagsusuri. Siyempre, hindi opsyon ang sumigaw tungkol sa pagbagsak ng industriya ng Rusya sa Kremlin, lalo na kung maraming bukas na bintana. Dumami ang mga negosyo at individual na negosyanteng nahuli sa bayad pagdating ng Nobyembre 2025. Nasa 4.1% ang bilang noong Oktubre, mas mataas kaysa 17.7% ng mga nahuling nababayad sa simula ng taon. Mukhang kung mayroong masamang sukatan ng ekonomiya, mabilis itong kinukuha ng Russia. At natural lang, ang mga pasaning utang na ito ay nadudulot ng paghihirap sa mga kumpanya sa buong Russia. Noong Enero 21, iniulat ang Charter 97 na mahigit 7,000 kumpanya ng trucking sa Russia ay nanganganib malugi dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at hindi na kayang bayaran ng utang. Hindi natin kayang bigyang diin ng sapat kung gaano kalaki ang problemang ito para sa Russia. Ang Rusya ay labis ni umaasa sa riles para sa transportasyon at logistika, kaya tinawag ng International Center for Defense and Security na Iron Leviathan ang rail network nito. Kung iniisip mo ang koneksyon ng trucking at riles, tanungin mo kung paano nadadala ang kargamento sa tren. Paano ito na ililipat mula sa mga tren papunta sa mga lugar sa loob ng Russia na kailangan itong marating? Trabaho ito ng mga truck, kaya kung 7,000 trucking company sa malulugi, babagsak ang logistics ng Russia sa digmaan. At siya nga pala, ang Russian Railways, ang pangunahing kumpanya ng riles sa Russia, ay may utang na $51 bilyong ayon sa Reuters at Investing.com. Mukhang kahit saan sa industriya ng Russia, naroon ang mga problemang ito. At mas lumalala pa ito kaysa sa mga nasabi na namin sa inyo. Dahil may isang bahagi ng lipunang Ruso na napipilit ang akuin lahat ng mga dagok na ito sa kanilang mga bank account. Mas malaki ang impluwensya nila kaysa sa mga karaniwang Ruso na inaasahan ni Putin para sa digmaan. Bago sila talakayin, naharap din ang mga rehiyon ng Rusya sa banta ng pagkabangkarote. Alam ni Putin na maubos din ang perang kinukuha niya mula sa pondo ng bayan para sa sundalo at armas. Noong Oktubre, nauubos ng reserba ng mga rehiyon at iniulat ng Moscow Times na hindi bababa sa 6 na rehiyon sa Rusya ang may 2 o 3 araw na pera simula noong 1 ng Setyembre 2025. Sa kabuuan, 67 rehiyon ng Rusya ang nagtapos ng unang kalahati ng 2025 ng lugi na nagpapakita ng laki ng epekto ng digmaan ni Putin sa publiko. Sa Arkhangelsk, $620,000 na lang ang natira mula sa taunang budget na $1.73 bilyong. May natira pang $1.24 milyong ang Volgograd mula sa budget nitong $2.43 bilyon. Patuloy ito dahil maraming rehiyon ang halos ubos na ang pondo sa unang buwan ng taglamig. Hindi mararamdaman ng Kremlin ang alinman dito, syempre. Pero ang mga tao na nakatira sa mga rehiyong yon, sila ang makakakita ng mga serbisyong pang-emerhensya na halos hindi gumagana, posibleng malawakang tanggalan sa mga posisyon sa gobyerno, at kapansin-pansing pagbaba ng pondo para sa edukasyon. Anumang nangangailangan ng pondo mula sa kaban ng bayan ay maapektuhan, na nangangahulugan na ang mga taong nakikinabang sa pampublikong paggastos ng isang reyon, ibig sabihin lahat sila, ay magdurusa rin. Lalong humihirap ang kalagayan sa maraming rehiyon pagdating ng 2026. Noong Enero 11, iniulat ng RBC Ukraine na inaasahan ng Astrakhan na bababa ng 2.1% ang kanilang gross regional product. Naging frontline ng labanan ang mga rehiyon ng Russia tulad ng Belgorod at Kursk. Ang mga rehiyon na dati ay nakikipagkalakalang sa Ukraine ay ngayon ay kailangang umasa na lang sa mga subsidya ng gobyerno mula sa federal na budget na palala ng palala ang kakapusan taon-taon. Sa buong Rusya, ayon sa outlets, inaasahang bababa ng 4.1% ang gross regional product na mag-iiwan ng kakulangan sa budget na mahigit $570 milyong. Saan man tumingin, nanganganib ang pananalapi ng Rusya. At lahat ng mga problemang ito sa ekonomiya ay nakakaapekto sa isang partikular na grupo ng mga tao na mas mabuting huwag galitin ni Putin. Sila ang mga pangunahing tao sa industriya ng Rusya at mga nagpapayaman, kahit na inilagay sila mismo ni Putin sa mga posisyon, ang mga oligarko.
Tama si Danuchuk sa video niya nang tanungin niya kung natutuwa ang mga may-ari o CEO ng Gazprom o Rosneft kapag may dagdag na parusa. Namabasang tungkol sa mas marami pang tanker na kinumpiska. Namabasang tungkol sa mas marami pang restriksyon sa pag-export ng Rusya, gayang lubos na umaasang Rusya sa pagbebenta ng mga likas na yaman nito. Siyempre, hindi sila natutuwa. Di maiwasan ang pagkainis ng mga oligarko. Pero kung kikilos sila laban sa mga problema ng Rusya, gaya ng pagtatangkang patalsikin si Putin, ibang usapan na yon. Mahusay ang ginawa ni Putin sa pagpigil sa kalayaan ng mga oligarko ng Rusya, ayon sa ulat ng BBC noong Disyembre 28. Ang mga kritiko ng pulisya ni Putin ay maari mawala ng negosyo sa kamay ng Estado, tulad ng naranasan ni Oleg Tinkov. Iniulat ng BBC na sinabi niya, "Hindi ko kayang talakayin ng presyo. Para akong bihag at tinatanggap ko na lang ang alok. Hindi ako nakapagnegosasyon." Dumating ang Kremlin na may sapilitang alok ng nasyonalisasyon, matapos tawagin niyang baliw ang digmaan sa Ukraina sa Instagram. Mukhang hindi mag-aaklas ang mga oligarko. Kung kinukuha ng Kremlin ang negosyo kapag may kumontra, baka sila rin ang napapahamak sa sarili nila. Yung mga nananahimik, pinapanood lang nila habang bumabagsak ang kanilang mga kumpanya. Mahalaga ang mga negosyong ito sa Rusya dahil sa mga produktong ginagawa nila at sa mga taong pinapasahod nila. Hindi rin solusyon ang sapilitang nasyonalisasyon sa problema ng mga oligarko. Dahil sobrang tutok ni Putin sa digmaan, ang mga negosyo na parang ninakaw na lang ng Kremlin ay hindi basta-basta mapapabuti o mapapalago sa ngayon. Kahit di na kailangan magbayad ng utang ang nasyonalisadong kumpanya, maapektuhan pa rin ang sistema ng pagbabangko sa Rusya. Puro hirap sa ekonomiya ang nararanasan sa lahat ng dako. At naroon ang Ukraina, pinapanood habang lumuluhod ang ekonomiya ng Rusya, samantalang nagawa ng Ukraina ang isang bagay na hindi inakala ng sinuman na posible, habang nagangalit pa ang digmaan. Sinong nakakalam? Baka may mga oligarkong sawang-sawa na sa estilo ni Putin at palihim nagbabalak habang tayo'y nag-uusap. Maaring bumagsak na ito ngayong taglamig, hindi lang dahil sa naghihingalong ekonomiya ng Rusya, kundi pati sa pagkawala ng suporta kay Putin habang lumulubog sa krisis pinansyal ang Rusya. Maraming problema si Vladimir Putin. Mas matagal ang digmaan niya sa Ukraina kaysa inaasahan. Tumalikod na sa kanya ang halos lahat ng kanluran. Tumatanda na siya at baka wala na siya bago pa bumagsak ang Ukraina. Hindi niya inakala na magiging kasing laki ng problema ang Pransya tulad ngayon. Kahit hindi napaputok, tinamaan ng Pransya ang Rusya sa pinakamasakit na bahagi at naging malaking problema ni Putin agad. O dapat bang sabihing mga problema? May dalawang paraan kung paano matinding tinamaan ng Pransya ang Rusya nitong mga nakaraang araw. Mahalaga ang pangalawa dahil tinutulungan nito ang Ukraine na gawin ang kailangan nito. Gaya ng malalaman mo kung magpapatuloy kang manood. Tungkol naman sa unang hakbang, kamakailan lang ay kinuha ng Pransya ang kontrol sa isa sa maraming shadow tanker na tumutulong sa Rusya na iligal na ipamahagi ang langis nito sa buong mundo. Noong ika-22 ng Enero, iniulat ng BBC News na sinamsam ng Pransya ang hinihinalang tanker ng shadow fleet ng Rusya sa Mediterranean. Sinamsam ang Grinch na ipinapangako naming hindi si Jim Carrey na nakabalat kayo dahil sakop ito ng internasyonal na parusa at pinaghihinalaang gumagamit ng peking bandila ayon kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Tiyak na parang ninakaw ang Pasko ng crew ng tanker nang dumating ang hukbong dagat ng Pransya. Pagkatapos sa lakay ng barko, nagsagawa ang Navy ng masusing paghahanap na nagresulta sa konklusyon ng mga maritime authorities ng bansa na kumpirma ng hukbong dagat ang mga pagdududa tungkol sa legalidad ng bandila. Iyan ay code na ang barko ng Rusya ay naglalek sa ilalim ng bandila ng ibang bansa. Karaniwang taktika ng Shadow Fleet para makaiwas sa hinala. Pagkatapos ng pagkakasamsam, nag-post si Macron sa X para magpadala ng mensahe na tila tuwirang para kay Putin. Hindi namin papayagan ang paglabag, ayon kay Macron, bago ipaliwanag ang ginawa ng hukbong dagat ng Pransya. Isinagawa ang operasyon sa laot ng Mediterranean sa tulong ng ilan sa aming mga kaalyado, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binuksan ang investigasyong hudisyal at inilihis ang barko, ayon kay Macron. Ang pagbanggit ko sa mga kaalyado ay nagpapakitang hindi nag-iisang Pransya noong umaga ng ika-22 ng Enero. Tinulungan nito ng mahalagang kaalyado, ang United Kingdom. Ayon sa UK outlet na LBC, sinusundan na ng Royal Navy patrol ship ang Shadow Fleet tanker matagal pa bago umatake ang hukbong dagat ng Pransya. Iniulat ng outlet na sinabi ni UK Defense Secretary John Healey na nagbigay ang UK ng tulong sa pagsubaybay sa mga awtoridad ng Pransya habang dumada ng Grinch sa Strait of Gibraltar. Tama yon. Ang kipot ng Gibraltar ay makitid na lagusan sa pagitan ng Timog Espanya at Hilagang Aprika. Nagbibigay ito ng ligtas na ruta para sa barkong bumibiyahe sa karagatang Atlantiko
at dagat Mediteraneo. At may base rin ang UK sa maliit at bato-batong isla na kapangalan ng Kipot. Ayon sa LBC, nagpadala ang UK ng HMS Dagger mula sa base para subaybayan ang lihim na barko ng Rusya sa pagpasok nito sa Mediteraneo. Naglayag sa ilalim ng watawat ng Comoros, isang bansang mahirap hanapin sa mapa sa silangang Aprika. Ang Grinch ay pumasok sa Mediteraneo at nasamsam ng mga autoridad ng Pransya. Ang Grinch ay naging malinaw na target dahil ito ay pinatawan ng parusa ng UK, Unyong Europeo o EU, at ng US, na lahat ay nag-akusa rito bilang bahagi ng Shadow Fleet na nagpapatuloy ng pagdaloy ng pera mula sa langis papuntang Rusya, sa kabila ng mga parusang ipinataw ng tatlong nabanggit na entidad. Ayon sa LBC, napag-alaman sa investigasyon na mula Murmansk, Rusya ang barko. Ngunit hindi malinaw ang destinasyon dahil naharang ito sa pagitan ng Espanya at Morocco. Pangalawang beses nang nasangkot ang UK sa pagsamsam ng Shadow Fleet tanker nitong mga linggo. Noong Enero, pinagtuunan ng US ng pansin ang dalawang barkong pinaghihinalaang nagdadala ng langis mula Rusya papuntang Venezuela, isa sa Caribbean at isa sa hilagang karagatang Atlantiko. Isa sa mga barkong iyon na ngayon ay tinatawag ng Marinera, ngunit dati ay tinatawag na Belawan, ang nagdala sa mga puwersa ng US sa isang habulan sa daan-daang milya ng karagatan matapos ang unang tangkang kumpiskahin ng barko. Nabutan ng US ang barko sa pagitan ng Scotland at Iceland at nalaman nilang ito'y naglalayag sa ilalim ng bandila ng Guyana. Nagbigay ng suporta ang UK sa kasong ito ayon sa Sky News. Pinagamit nito sa US ang ilang base at ibinigay ang RFA Tide Force, isang barkong pang-refuel para sa mga Amerikanong humahabol. Nagbigay pa ng karagdagang suporta ang hindi bababa sa isang eroplano mula sa Royal Air Force na nagsagawa ng aerial surveillance upang matiyak na nasa tamang landas ang US. Mukhang abala ang UK sa Shadow Fleet. Sa parehong pagkakataon, naging suporta lang ang UK. Pransya ang naging sentro ng balita noong Enero 22 dahil sa aksyon laban sa Shadow Fleet na ikinagulat ni Putin. Ayaw ni Pangulong Putin mawalan ng isa pang kahina-hinalang barko dahil umaasa siya sa mga luma at sira-sirang tanker para may pumasok na pera sa Rusya, lalo na ngayong kailangan nila ng pondo. Binuo ng Rusya ang Shadow Fleet para makaiwas sa mga parusang ipinataw ng kanluran mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Nagbibigay ang The Guardian ng kapakipakinabang na paliwanag kung anong fleet na ito. Puno ito ng daan-daang luma at iligal na tanker na binili ng Rusya mula sa iba't ibang bansa. Madalas silang naglalayag sa sira-sirang kalagayan na magiging illegal kung totoong na-inspeksyon. Ang mga barkong ito ang nadadala ng langis ng Rusya sa India, China, Venezuela at iba pang bansang bumibili ng langis ng Rusya na may parusa kapalit ng malaking diskwento mula kay Putin. Malaki ang fleet na ito. Ayon sa The Guardian, may 1,423 tanker ang Shadow Fleet ng Rusya at 921 dito ay naparusahan ng kahit isa sa tatlong nabanggit na entidad. Galing sa Lloyd's List Intelligence ang mga numerong yon, ngunit hindi pa sigurado. Posibleng mas malaki ang Shadow Fleet kaysa sa nabanggit na bilang. Iyan ang mahirap sa isang lihim na koleksyon ng mga barko. Laging mahirap malaman kung ilan talaga ang eksaktong bilang ng mga barko sa fleet. Sa ganitong konteksto, ang pagsamsam ng Pransya sa Shadow Fleet tanker ay hindi malaking dagok sa Rusya. Hindi na makakabiyahe ang nasamsam na tanker. Pero may iba pang pwedeng pumali. May dahilan kung bakit gumastos si Putin ng $14 na bilyong hanggang Mayo 2025 ayon sa shipping magazine ng Ukraine para buuin ang fleet na ito. Mas mahalaga pa sa pagkakasamsam ng Grinch ang mensaheng dulot ng pagkuha ng barko mula dagat papuntang Rusya. Nakamasid ang Pransya at hindi nag-iisa. Habang ang UK at US ay parehong gumawa ng mga aktibong hakbang nitong mga nakaraang linggo upang pigilan ang aktibidad ng Shadow Fleet saan man nila ito mahuli, ang isang fleet na dati malayang kumikilos ay mas binabantayan na ngayon kaysa dati. Ang pagbabantay ay nagdudulot ng panganib. Magpapadala si Putin ng mga barko ng Shadow Fleet para maghatid at kumuha ng kargamento. Kailangan niya ito gawin. Ang langis ay isa sa pinakamahalagang pinakakakitaan ng Rusya, kahit na napipilitan itong ibenta ang langis na yon sa mas mababang presyo. Dahil sa malaking budget deficit, limitadong access sa internasyonal na kredito at nakablock na foreign exchange reserves, kailangan ng Rusya ng pinakamaraming mapagkakakitaan kung saan ang langis ang pangunahing pinagkukunan. Ngayon, alam ni Putin na binabantayan siya ng mga bansang nagparusa. Maaring mahuli anumang oras ang mga barko ng Shadow Fleet mula Rusya, lalo na kung papunta sa tubig ng Europa o Amerika. Simple lang.
Nasamsam ng Pransya ang isang barko ngayon. Bukas, pwedeng simulan ng Pransya at mga kaalyado ang mas malawak na paghuli sa mga barko ng Shadow Fleet. Kung mangyari yon, walang magagawa si Putin dahil hindi maaring iproklama ng Rusya na pagmamayari nila ang mga nasamsam na barko dahil sa pagtatangka nilang itago ang tunay na ginagawa ng mga ito. Ayon sa European Policy Center, may sapat na legal na batayan ng Europa para gawing mas regular ang ganitong pagsamsam. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, pwedeng pigilan ng mga bansa ang delikadong pagpapadala ng barko sa kanilang karagatan. Dahil sa mga batas ng MARPOL at SOLAS na pumapayag mag-detain ng barko pag hindi pasado sa safety standards, walang legal na basehan ng Rusya kahit subukan nilang bawiin ang mga nasamsam nilang barko. Paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Mag-subscribe ka na ngayon kung hindi ka pa nakasubscribe. Pagkatapos mong gawin yon, bumalik ka agad dito dahil pag-uusapan na natin ang nabanggit sa simula ng video. Ang ikalawang tira ng Pransya ay diretsong tumama sa sikmura ng Rusya. Habang ang pagkakahuli ng isang barko ng Shadow Fleet ay laging malaking balita, lalo na para sa Ukraine, dahil nakikibaka ito sa isang digmaan ng pagubos, kung saan ang daan patungo sa tagumpay ay tila nakasalalay sa kakayahan ng Ukraine na mas tumagal kaysa sa Rusya sa pananalapi at militar, ang pangalawang rebelasyon ang siyang pinakamalaki. Opisyal nang nalampasan ng Pransya ang Estados Unidos bilang pinakamalaking tagapagbigay ng impormasyong militar sa Ukraina. Noong Enero, 16 halos isang linggo bago masamsamang Grinch, iniulat ng Business Insider na binalaan ni Emmanuel Macron ang Russia sa pamamagitan ng pagbubunyag ng Pransya na ngayon ang nagbibigay ng 2/4 ng intelihensyang ginagamit ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia. Sa talumpati ni Macron para sa bagong taon sa militar ng Pransya, sinabi niyang noong nakaraang taon, Ukraine ay umasa sa intelihensya ng Amerika. Ngunit na yon, 2/4 ay mula na sa Pransya. Napakahalaga ng revelasyong yon sa Ukraine para humiwalay mula sa US, lalo na ngayong hindi tiyak kung gaano karaming intelihensya ang binibigay ng Amerika. Samahan ninyo kami hanggang dulo dahil mas palalalimin pa namin ang talakayan tungkol sa partikular na paksang yan at kung bakit ito napakahalaga para sa Ukraine. Tungkol naman sa pagiging pangunahing katuwang ng France sa intelihensya, ayon sa Business Insider, lahat ng ito ay tugma sa layunin ng bansa na maging pangunahing leader militar sa Europa, lalo na habang itinutulak ng Administrasyong Trump ang kontinente na akuin ang mas malaking responsibilidad para sa sarili nitong depensa. Sa ulat nito tungkol sa mga komento ni Macron, ipinaliwanag ng Kiev Independent kung bakit napakahalaga ng intelihensya, saan man ito nanggaling, para sa Ukraine. Mahalaga ang bawat impormasyong makukuha ng Ukraine. Lalo nang mahalaga ang mataas ang kalidad at bagong satellite images dahil ang ganitong uri ng intelihensya ay maaring magbigay babala sa Ukraine tungkol sa lahat mula sa posisyon ng mga tropang Ruso hanggang sa lokasyon ng mahahalagang kagamitan na maaari nitong tamaan gamit ang mga long-range missiles at drones nito. Isipin mo ang intelihensyang ito bilang dagdag suporta sa reconnaissance drone na nagmamasid sa Ukraine mula sa himpapawid. Kaunti lang ang alam natin sa intelihensyang binibigay ng Pransya sa Ukraine. Marami tayong pahiwatig, kabilang ang pahayag ng Ministro ng Sandatang Lakas ng Pransya, Sebastian Lecornu. Noong Marso 2025, sinabi ni Lecornu sa France Interradio na handa at kayang ibahagi ng kanyang bansa ang anumang intelihensya na kailangan ng Ukraine. Nangyayari na ito ayon sa kanyang pahayag na ang aming intelihensya ay soberano, nakabatay sa sariling kakayahan at ibinabahagi sa mga Ukrainian. Bagamat walang dagdag na detalye si Lecornu at Macron, nabanggit niya ang soberanong intelihensya na naging dahilan para isipin ni Militany na posibleng nagbibigay ang France ng intelihensya sa Ukraine gamit ang CSO Military Satellite Constellation. Ang buong deployment ng CSO ay natapos noong 2025. Kapansin-pansin, ang huli sa 3 satellite sa konstelasyon na ipinadala sa kalawakan ay dinala sa launch site nito ng isang eroplanong AN, 100 at 24 ng Ukraine na nagpapahiwatig na matagal nang may ugnayan bago pa man isiwalat ng sinuman na ito ay umiiral na. Ipinaliwanag ni Militany kung ano ang iniaalok ng 3 satellite na ito pagdating sa kanilang pagkakagawa. At sinabi, pare-pareho ang disenyo ng 3 satellite na ito. Nakabasihan kanilang sistemang optical sa Korosh telescope configuration. Ang mga salamin ay gawa sa ultra-stable zero-door glass ceramic na halos walang thermal expansion. May infrared imaging channel din ang CSO satellite. May iba't ibang teleskopyo ang bawat isa para kumuha ng litrato ng parehong target mula sa makaibang anggulo.
Para sa 3D terrain modeling na mahalaga sa Ukraina, sapat na ito para makipagtulungan sila sa Pransya. Isa pang dahilan ay nagmumula sa katotohanang hindi lang ang mga satellite mismo ang mahusay ang pagkakagawa. Matalino ang estruktura ng CSO pagdating sa pangangalap ng impormasyon. May kanya-kanyang layunin ang tatlong satellite, kaya natakatulungan ng trio para maghatid ng eksaktong datos tungkol sa nangyayari sa lupa sa Ukraina. Ang CSO-1 ang kapwa pinakamataas na lumilipad sa mga satellite dahil ito ay gumagana sa taas na 800 kilometro o mga 497 milya. Ito ang tagapagtipon ng mataas na antas ng impormasyon na nagbibigay ng malawakang pagsisiyasat gamit ang mga larawang hanggang 35 cm resolusyon bawat pixel o mga 13.7 pulgada. Sapat ang resolusyon para makita ang posisyon ng armored vehicles at eroplano ng Rusya. Sunod naman ay ang logical na pinangalan ng CSO-2 na lumilipad sa taas na 480 kilometro o mga 278 milya. Ang satellite ay kumukuha ng larawan na may 18 sentimetro o 7 pulgada bawat pixel na resolusyon. Ngunit ang mataas na resolusyon ang natatakda kung makikilala lang ang tangke o matutukoy, pati ang tatak at modelo nito. Kaya pang ang matukoy ng satellite ng mga pain, kaya natitiyak na hindi masasayang ng Ukraine ang kanilang bala sa mga peking sandata na walang tunay na banta. Ang tanging kahinaan lang ay ang CSO-2 ay gumagana sa isang bahagi ng orbit kung saan ito ay nalalantad sa bakas ng atmosfera ng mundo. Isa ito at mananatiling isang problema. Limitado sa 10 taon ang buhay ng satellite na ito. Inilunsad ito noong 2020 at umaasa ang Pransya na mapapalitan ito pagdating ng 2030. Panghuli, halos magkapareho ang CSO-3 at CSO-1 pagdating sa taas ng orbit at linaw ng mga larawan. Gayunpaman, ibang tungkulin nito dahil pinapataas ng CSO-3 ang revisit rate. Ang terminong iyon ay tumutukoy sa dalas kung kailan maaring makuhanan ng larawan ang isang lugar. Simple lang ang konsepto. Magkapantay ng altitude ang CSO-1 at CSO-3, pero magkaibang orbital phase. Habang nabigay ng malawak na tanawin ang CSO-1 bago umalis, dadaan naman ang CSO-3 sa lugar na yon makalipas na ilang oras. Para i-refresh ang imahe, sinisiguro nito na ang mga larawang hawak ng Ukraina ay di lalampas sa 12 oras ang tanda. Batay sa bawat satellite na may 24 oras na orbit. At marami pa. Posibleng nakikinabang din ang Ukraina sa mga larawang kuha ng 4 na Pleiades at Pleiades Neo na komersyal na satellite na inilunsad ng Airbus Defence and Space mula 2011 hanggang 2021. Nag-ambag ang Ukraine sa pagpapalipad ng konstelasyon, kaya inaasang tumatanggap din sila ng mga larawan. Ang Pleiades Neo 3 at 4 ay nilunsad gamit ang Vega rocket na may makinang RD-800 at 43 ng Ukraine mula Dnipro. May resolusyon na 30 cm o 11.8 pulgada bawat pixel ang mga satellite na ito, kaya nilang kumuha ng larawan ng 14 na kilometro o 8.69 na milyang lawak ng teritoryo. Kasama rin ang Pleiades 1A at 1B na kumukuha ng larawan ng hanggang 20 kilometro o 12.4 na milya sa resolusyong 50 cm o 11.6 na pulgada bawat pixel. Kaya nakakakuha ka ng magandang halo ng commercial satellite imagery. Dagdag pa rito, naroon ang Capacité de Renseignement Electromagnetic Spécial o CERES konstelasyon na binubuo ng 3 satellite. Ginamit ang mga Ukrainian rockets para mailagay ang mga satellite sa orbit at gumaganang 3 sa taas na 700 kilometro o 434.7 na milya. Medyo kakaiba ang 3 satellite nito kaysa sa mga nauna nating natalakay. Nananatili silang naka-orbit sa isang tatsulok na formasyon at ginagamit sila upang mahanap at matriangulate ang pinagmumulan ng mga radio emission sa mundo. Kung kailangan ng Ukraine tukuyin ang pinagmulan o alamin kung merong relevant na signal ng radio signal, ang mga satellite na ito ang ginagamit. Ngunit may limitasyon ang kanilang kakayahan para sa Ukraine. Wala sa mga ito ang mukhang kayang maging early warning system laban sa ballistic missile launch ng Rusya. Problema ito sa buong Europa. Wala ring sariling radar satellites ang Pransya, ngunit kumukuha ito ng larawan mula sa Italia at Alemanya na pwedeng ipadala sa Ukraine. Maaring direktang magpadala ng imahe ang dalawang bansang ito, kaya nagiging bahagi sila ng ikatlong bahagi ng intelihensya ng Ukraine na hindi sakop ng Pransya. Marami kaming technical na impormasyong ipinadala sa iyo ngayon. Huminga ka ng malalim dahil tatalakay natin kung bakit mahalaga ang intelihensyang galing Pransya sa Ukraine.
lalo na kaugnay ng paghiwalay ng Ukraine sa Estados Unidos. Hindi sigurado ang Ukraine kung magbibigay ang administrasyong Trump ng kinakailangang intelihensya. Kung may natutunan tayo sa roller coaster na dinaanan ng Ukraine kasama ang US noong 2025 ito, ay ng relasyon ng dalawang bansa ay maari magbago sa isang iglap. Kadalasan ay nakadepende sa kung gaano kaayos ang usapang pangkapayapaan sa Rusya. Noong Marso 5, 2025, kinumpirma ni US National Security Advisor Mike Waltz na pansamantalang itinigil ng Amerika ang pagbabahagi ng military intelligence sa Ukraine matapos ang napakasamang napapupulong ni na US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House. Bagaman mabilis na naibalik ang access, ayon sa Kiev Independent, nagbanta si Trump na puputulin muli ang suporta sa Ukraine kung hindi nito tatanggapin ang planong kapayapaan na magbibigay ng mahalagang teritoryo sa Rusya. Hindi pa rin siyak kung gaano karaming impormasyon ang ibinabahagi ng US sa Ukraine. May impormasyon silang ibinabahagi, pero pinagdedebatehan kung pareho ang level ng pagbibigay impormasyon ng Trump at Biden administration sa Ukraine. Para sa Ukraine, mas maasa ang katuwang sa intelligence ngayon ng France kaysa US nung nakaraang taon. Malaking problema na yon para kay Putin. Malamang hindi siya maniniwala na kaya niyang manipulahin si Macron sa parehong paraan na sinusubukan niyang manipulahin si Trump. May limitasyon ang impormasyong kayang ibigay ng Pransya at tiyak na nais ng Ukraine na manatiling mahalagang katuwang ang US sa intelligence kung maaari. Ngayon, dahil ang dalawang katlo ng intelligence ng Ukraine ay mula na sa Pransya, hindi na basta mabubulag ang bansa kung itigil ng US ang suporta. Bagamat hindi natin tiyak, maaring ginamit ng Ukraine ang impormasyong galing sa Pransya sa loob ng 48 oras na sunod-sunod na airstrikes na bumuta sa himpapawid ng sinakop na Ukraine at sumira sa ilang air defense systems ng Rusya at radar nodes. Maari mong malaman ang tungkol sa kahangahangang operasyong iyon sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas malalim na pagtalakay ng mga pinakabagong kaganapan sa sitwasyon ng intelligence ng Ukraine. At maraming salamat sa panonood.